Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2797805. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Naging malungkot ang ekspresyon ni Alvin. Noong una, nakaramdam siya ng matinding ginhawa nang matuklasan niyang hindi pinipilit pakasalan si Belinda ng Compassionate Celestial Traveler Sect, at isa itong kasinungalingan na ginawa lamang ni Crystal. Gayunpaman, hindi nagtagal ang kanyang ginhawa nang malaman niyang nasa mapanganib na sitwasyon si Belinda. Nanganganib siyang mapatay ng kanyang hindi makatwirang amo. Paano siya hindi mag-aalala tungkol kay Belinda? Pinatay ng kanyang amo ang isang disipulo na pinalaki at sinanay niya mula pagkabata. Hindi kalabisan na sabihin na gagawin din niya ang pareho kay Belinda. Tumingin si Alvin kay Crystal at nagtanong gaano katagal maaaring ipagpaliban ng pinuno ng sekta ng Mahabaging Celestial Traveler Sect ang pagpili ng susunod na pinuno ng sekta ng Mahabaging Celestial Traveler Sect. Mga 8 hanggang 10 taon, buntong hininga ni Crystal, ito ay dahil ang Compassionate Celestial Traveler Sect ay nagbibigay ng malaking kahalagahan sa pagpili ng susunod na pinuno ng sekta sa isang partikular na oras. Kahit na magalangan ang pinuno ng sekta, ang iba pang matataas na opisyal ay hindi magtatagal na sasang-ayon dito. Sigurado ka bang tutulong ang pinuno ng sekta para makapagpaliban ng oras? Tanong ni Alvin habang nakapikit ang mga mata. Talaga? May kumpiyansang sabi ni Crystal, bago niya sinabi sa akin ang kahit ano, sinabi muna niya sa pinuno ng sekta ang tungkol sa pagkawala ng kanyang pagkabirhen sa iyo. Sinimulan na ng pinuno ng sekta na ipagpaliban ang pagpili ng susunod na pinuno ng sekta ng Compassionate Celestial Traveler Sect. Bagamat hindi sila maestro at disipulo ng pinuno ng sekta, tinatrato siya ng pinuno ng sekta na parang anak. Sinabi sa akin ni Binger na itinuturing din niya ang pinuno ng sekta na parang isang ina. Kung ganoon nga, bakit hindi mapigilan ng pinuno ng sekta ng mahabaging manlalakbay na sentro ng langit ang kanyang Panginoon sa pananakit sa kanya? Tanong ni Alvin sa malalim na boses. Sa kanyang palagay, ang pinuno ng sekta ng mahabaging manlalakbay na sentro ng langit ang dapat magkaroon ng pinakamataas na katayuan sa sekta, kaya walang dapat maging problema para sa pinuno ng sekta na pigilan ang iba sa pananakit kay Belinda. Walang magagawa ang pinuno ng sekta, umiling si Crystal at masungit na sinabi, ang cultivation base ng master ni Binger ay hindi mas mahina kaysa sa sect leader ng Compassionate Celestial Traveler Sect. Hindi pa kasama rito ang pagkakaroon ng 10 Direction Celestial Duke sa Compassionate Celestial Traveler Sect. Ang 10 Direction Celestial Duke ang biolohikal na ama ng master ni Binger. Dahil dito, dapat ay malinaw na sa iyo ang bagay na ito. Duke ng 10 direksyon na Celestial. Nang banggitin ni Crystal ang 10 Direction Celestial Duke, hindi napigilan ni Alvin na manginig. Ang 10 Direction Celestial Duke ang pinakamalakas sa lahat ng Celestial Duke. Isang antas lang ang layo nito sa isang Celestial King. Dati, nang makausap ni Alvin ang binata na may apelyidong Pei, narinig niya na mayroong kahit isang 10 Direction Celestial Duke sa mga sekta tulad ng Compassionate Celestial Traveler Sect. Ang mga sektang ito ay mas malakas kaysa sa 3 pangunahing Celestial Sect ng Wasteland. Ilan ang 10 Direction Celestial Duke sa Compassionate Celestial Traveler Sect? Tanong ni Alvin. Isa lang, sagot ni Crystal. Isa. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Alvin. Hindi niya inaasahan na hindi lamang ang amo ni Belinda ang napakalakas, kundi ang ama ng kanyang amo ay isa ring 10 Direction Celestial Duke sa Compassionate Celestial Traveler Sect. Ang 10 Direction Celestial Duke ang pinakamalakas na tao sa Compassionate Celestial Traveler Sect. Dahil ang amo ni Belinda ay biolohikal na anak ng pinakamalakas na tao sa Compassionate Celestial Traveler Sect, natural lamang na kahit ang sect leader ng Compassionate Celestial Traveler Sect ay walang magagawa para protektahan si Belinda mula sa kanyang amo. Dahil sa mga kaisipang ito sa kanyang isipan, isang matinding krisis ang bumangon sa kanyang puso. Alvin, tumingin si Crystal kay Alvin at seryosong sinabi, bagamat hindi ko alam kung paano mo nagawang kilalanin ka ng 3 kilalang Celestial Alchemist ng Taiyi Celestial Sect bilang Chief Celestial Alchemist, sigurado akong may kakayahan ka. Dahil dito, umaasa akong madadalo mo si Binger bago pa man malaman ng kanyang amo ang tungkol sa pagkawala ng kanyang pagkabirhen.
Bahagyang may bahid ng pag-asa ang makikita sa kanyang mga mata habang nakatingin siya kay Alvin. Kahit hindi mo ako hilingin, gagawin ko pa rin, sabi ni Alvin. Nakahinga ako ng maluwag nang marinig ko yan. Nakahinga ng maluwag si Crystal. May biglang pumasok sa isip niya bago niya sinabi, may isa pa. Napilitan ko ang aking nakababatang tiyahin na dalhin ako rito para makipagkita sa iyo ngayon dahil sinabi ko sa kanya na susubukan kitang hikayatin na sumali sa Thousand Spiders Celestial Sect. Pagbalik natin sa malaking bulwagan, kung babanggitin ito ng aking nakababatang tiyahin, sana ay sabihin mo sa kanya na sinubukan kitang i-recruit. Nagtatakang tumingin si Alvin kay Crystal at nagtanong, dahil sinabi mo iyan sa iyong nakababatang tiyahin, bakit hindi mo ako sinubukang hikayatin na sumali sa Thousand Spiders Celestial Sect? Kahit subukan ko, papayag ka ba? Tanong ni Crystal bilang tugon. Walang maisagot si Alvin sa tanong. Oo nga. Hindi siya papayag kung susubukan siyang hikayatin ni Crystal na sumali sa Thousand Spiders Celestial Sect. Tutal, napakaraming bagay ang hindi niya dapat isaalang-alang. Higit sa lahat, ibinigay niya ang kanyang pangako sa Tai Celestial Sect. Hindi siya isang taong babawi sa kanyang mga sinabi. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay bumalik na sa bulwagan sina Alvin at Crystal. Pagpasok pa lang nila, nakita niya ang nasa sabik at umaasang tingin sa mga mata ni Yanjun, ang kataas-taasang elder ng Thousand Spiders Celestial Sect, nang tumingin ito kay Crystal. Nakita niya si Crystal na bahagyang umiling nang salubungin ang tingin ni Yanjun. Hindi rin nakaligtas sa kanya ang pagkadismaya sa mga mata ni Yanjun pagkatapos noon. Pagkatapos bumalik ni Crystal sa tabi ni Yanjun, nagpaalam si Yanjun sa 3 tao mula sa Tai Celestial Sect. Pinuno ng sect na si Bai, tagapangalaga na si Huxley, at si Master Darfield. Humihingi ako ng paumanhin sa abala sa inyong lahat. Pagkatapos, tumalikod siya at naghanda ng umalis kasama si Crystal. Sumunod si Huxley sa likuran para paalisin si Yanjun. Sina Alvin at Peyton, na naiwan sa bulwagan, ay nag-usap ng ilang sandali. Pagkatapos, biglang nagtanong si Alvin, pinuno ng sekta, hindi ka ba interesado sa aking pag-uusap kay Crystal? Nakangiting sabi ni Peyton, sinubukan kanyang hikayatin na sumali sa Thousand Spiders Celestial Sect, di ba? Nakangiting tanong ni Peyton. Oo. Tumanggaw si Alvin. Iyon ang pangunahing dahilan. Isang bagay ang pumasok sa isip ni Peyton sa sandaling ito, at nagtanong siya, Master Darfield, ang babaeng nabanggit ni Crystal kanina, si Belinda. Kung hindi ako nagkakamali, siya ang mahuhusay na disipulo mula sa Compassionate Celestial Traveler Sect, tama ba? Oo. Hindi nagulat si Alvin na alam ni Peyton ang tungkol sa Belinda at sa Compassionate Celestial Traveler Sect. Kung tutuusin, si Peyton na pinuno ng sect ng Tai Celestial Sect. Bagamat ang Tai Celestial Sect ay hindi kasing lakas ng Compassionate Celestial Traveler Sect, mayroon pa ring mga bagay tungkol sa Compassionate Celestial Traveler Sect na alam ng Tai Celestial Sect. Gustong tanungin ni Peyton si Alvin kung ano ang relasyon niya kay Belinda dahil nakita niyang sabik na sabik si Alvin na makausap si Crystal sa sandaling mabanggit ni Crystal si Belinda. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa labas ng bulwagan. Pinuno ng sekta. Ito ay walang iba kundi si Huxley. Ikinagulat ni Peyton at Alvin ang biglaang pagbabalik ni Huxley. Paglabas nila ng bulwagan, nalaman nila na pagkaalis ng 2 panauhin mula sa Thousand Spiders Celestial Sect, dumating na rin ang mga tao mula sa Martial Dragon Celestial Sect. Isa sa 3 taong dumating ay ang pinuno ng grupo ng mga tao mula sa Martial Dragon Celestial Sect na pumunta sa Tai City sa pagkakataong ito. Siya rin ang dating pinuno ng sekta at ang tanging 8 Trigram Celestial Duke ng sekta. Siya ay walang iba kundi si Shanyo, na kilala bilang Golden Buddha. Guardian Huxley, sumama ka sa akin para batiin si Senior Yunshan. Naghanda si Peyton na personal na makipagkita kay Shanyo nang matuklasan niyang dumating na si Shanyo. Hindi niya nakalimutang tanungin si Alvin, Master Darfield, gusto mo bang sumama sa amin? Samahan natin siya ng magkasama. May kung anong kumislap sa mga mata ni Alvin habang tumatango siya. Gusto kong makita ang 8 Trigram Celestial Duke mula sa Martial Dragon Celestial Sect. Mayroong isang 8 Trigram Celestial Duke sa bawat isa sa 3 pangunahing Celestial Sects ng Wasteland.
Gayunpaman, ang 8 trigram Celestial Duke ng Martial Dragon Celestial Sect ay nababalitang namatay mahigit 3,000 taon na ang nakalilipas. Dahil dito, ang kanyang paglitaw sa Taiji City, natural lamang, ay nagdulot ng kaguluhan. Sa loob lamang ng maikling sandali, nilisan nina Alvin, Peyton, at Huxley ang kilalang Celestial Island na kanilang kinaroroonan at nagtungo upang salubungin si Shonyo, ang 8 diagram Celestial Duke ng Martial Dragon Celestial Sect. Si Peyton, ang pinuno ng sekta ng Taiji Celestial Sect, ay nagbibigay pugay kay Senior Yun Shan. Si Huxley, ang kaliwang tagapangalaga ng Taiji Celestial Sect, ay nagbibigay pugay kay Senior Yun Shan. Nang makilala ni Peyton at Huxley si Shonyo, magalang nila itong tinatreto. Tutal, sila ay mga 7-star Celestial Duke lamang habang ang isa ay isang 8 trigram Celestial Duke. Bukod dito, ang isa ay may mas mataas na seniority. Habang binati ni Peyton at Huxley si Shonyo, pinagmamasdan siya ni Alvin. Si Shonyo ay isang kalbo at matipunong monghe na nakasuot ng gininto ang damit. Hindi tulad ng karamihan sa mga monghe na mukhang mabait, ang kanyang matambok na mukha ay mukhang mabangis. Mahihirapan ng mga ordinaryong tao na salubungin ang kanyang mga titig. Sa sandaling ito, tumingin siya kay Huxley at malamig na nagtanong, "Ikaw si Huxley?" Kasabay nito, ikinuyom ni Alvin ang kanyang mga kamao at binati si Shonyo. Nagbibigay galang si Alvin kay Senior Teng. Nang marinig ang mga pagbati ni Alvin, inilipat ni Shonyo ang kanyang atensyon mula kay Huxley patungo kay Alvin. Pakiramdam ni Alvin ay parang tinatitigan siya ng isang makamandag na ahas. Nakita niya si Shonyo na nakatitig sa kanya na may mga matang puno ng hanggang pumatay na para bang si Alvin ang kanyang mortal na kaaway. 2,778. Bakit nakatingin sa akin ng may matinding puot ang 8 diagram Celestial Duke ng Martial Dragon Celestial Sect? Hindi ba't ito ang unang pagkikita natin? Nalito si Alvin nang makita niya ang malamig at nakamamatay na titig ni Shonyo. Gayunpaman, sa loob lamang ng maikling panahon, nawala ang intensyong pumatay at pressure na naramdaman niya mula kay Shonyo. Bamantong hininga siya ng maluwag sa loob. Si Shonyo ay isang 8 diagram Celestial Duke pala. Paano niya kakayanin ang pressure at intensyong pumatay ng isang 8 diagram Celestial Duke kung isa lamang siyang Great Overarching Golden Celestial? Kasabay nito, sina Peyton, ang pinuno ng sekta ng Taiji Celestial, at Huxley, ang kaliwang tagapangalaga ng Taiji Celestial Sect, ay itinuwid ang kanilang mga likod matapos silang magalang na yumuko at bumati kay Shonyo. Hindi nila alam ang balak na pumatay sa mga mata ni Shonyo nang tumingin ito kay Alvin kanina. Bagamat nahalata nilang medyo malamig ang tono ni Shonyo, inakala lamang nila na ganoon ang paraan ng pagsasalita ni Shonyo. Kaya naman, hindi na nila ito pinag-isipan pa. Sa kabilang banda, nalilito pa rin si Alvin sa balak pumatay ni Shonyo. Bakit ba ang sama ng loob sa akin ni Shonyo, ang pinakamalakas na tao sa Martial Dragon Celestial Sect, kahit na ito ang unang pagkikita namin? Sa tingin ko ay hindi ko siya nasaktan. Napagkamalan ba niya akong ibang tao? Bagamat mabilis na binawi ni Shonyo ang kanyang balak na pumatay, pakiramdam ni Alvin ay nahirapan siyang huminga na parang may malaking bundok na dumidiin sa kanyang dibdib nang titigan siya ni Shonyo at bigyan ng pressure. Sa sandaling ito, bumalik na sa normal ang ekspresyon at mga mata ni Shonyo. Gayunpaman, sa loob-loob niya, naisip niya, "Chinger, anak ko, hindi ko alam ang tungkol sa pag-iral mo noon kaya hindi ko natupad ang mga responsibilidad ko bilang isang ama. Kasalanan ko." Gayunpaman, ipinapangako kong papatayin ko sina Alvin, Huxley, at ang mapang-ipong babaeng iyon para ipaghiganti ka. Hindi kailanman inaasahan ni Alvin at Huxley na si Teddy, ang nakatatanda mula sa Martial Dragon Celestial Sect, na pinatay ni Huxley, ay ang tunay na anak ni Shonyo. Tila walang kaalam-alam si Huxley sa puot ni Shonyo, ngunit hindi ito nakaligtas sa paningin ni Alvin. Kahit na noon, hindi kailanman mahulaan ni Alvin na ang dahilan kung bakit ganoon na lamang ang puot ni Shonyo sa kanya at kay Huxley ay dahil sa pagpatay ni Huxley kay Teddy. Kung alam lang ni Huxley na si Teddy ay ang tunay na anak ni Shonyo, hindi sana siya nang ahas na patayin si Teddy kahit anong mangyari. Gayunpaman, sino ang makakasisi sa kanya kung hindi niya alam ang katotohanan ito? Kahit si Shonyo ay kamakailan lamang nalaman na si Teddy ay ang kanyang tunay na anak ilang araw na ang nakalipas.
Mga 5,000 taon na ang nakalilipas, nakipagrelasyon si Shanyo sa isang katulong na naglilingkod sa kanya sa Martial Dragon Celestial Sect. Nang mabuntis ang katulong, natakot siyang sabihin ito sa kanya. Tutal, dahil sa katayuan niya, magiging katatawanan si Shanyo sa kaparangan kung mabunyag na siya at ang isang katulong ay may anak sa labas. Bukod pa rito, may asawa si Shanyo na madaling magselos. Kung alam lang ng asawa niya na may anak sa labas si Shanyo, hindi sana siya nanatiling walang ginagawa at hahayaan na lang ang bagay na ito. Kaya, iniwan ng katulong ang Martial Dragon Celestial Sect at palihim na nanganak ng isang anak na lalaki. Minana ni Teddy ang talento ni Shanyo. Nang lumaki siya, mabilis siyang sumikat at sumali sa Martial Dragon Celestial Sect sa ilalim ng mga tagubilin ng kanyang ina. Patuloy siyang umangat sa ranggo hanggang sa maging isang elder sa sekta. Marami siyang alam sa sekta kaya alam niyang hindi pa talaga patay ang dating pinuno ng sekta at palihim na nagbabantay sa sekta. Gayunpaman, hindi niya lubos na alam na ang matandang ninuno at patron ng sekta ay ang kanyang biolohikal na ama kahit hanggang sa sandaling siya ay namatay. Ilang araw na ang nakalipas, matapos malaman ng ina ni Teddy na namatay si Teddy, siya ay nawala ng pag-asa. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang makipag-ugnayan kay Shanyo at sabihin dito ang tungkol kay Teddy. Nagpakamatay siya upang patunayan na totoo ang kanyang mga sinabi. Gayunpaman, bilang matandang ninuno ng Martial Dragon Celestial Sect, natural lamang na hindi agad maniniwala si Shanyo sa kanyang mga sinabi. Pagkatapos lamang niyang palihim na imbestigahan ang bagay na ito ay saka lamang niya nalaman na si Teddy ay anak niya. Noong mga unang taon, pinakasalan niya ang anak na babae ng isang mataas na opisyal ng sekta. Gayunpaman, ang kanyang asawa ay hindi nagkaanak at pinigilan siyang mag-asawang muli. Sa makatuwid, wala siyang mga anak. Hindi siya nagmamadaling magkaanak kaya hindi niya ikinabahala na pigilan siya ng kanyang asawa na mag-asawang muli. Kung tutusin, mahaba pa ang kanyang buhay sa mundong ito. Gayunpaman, nang malaman niya na mayroon siyang biolohikal na anak na lalaki, at ang kanyang anak ay pinatay, nagalit siya. Tiningnan ni Shanyo ang 3 tao mula sa Taiyi Celestial Sect sa huling pagkakataon bago niya sinabing, "Tara na." Tumalikod siya at umalis kasama ang 2 taong sumama sa kanya. Umalis siya agad pagkarating niya. Nagkatinginan sina Alvin, Peyton, at Huxley sa isa't isa na may gulat at kalituhan nang makita nila ang biglaang pag-alis ni Shanyo. May biglaang nangyari ba kaya kinailangan niyang umalis? Ano nga ba ang dahilan kung bakit siya pumunta rito? Ibinunyag ni Peyton at Huxley ang kanilang pagkalito bago sila tumingin kay Alvin. Nagtanong si Peyton, "Master Darfield, hula ko ay naparito si Shanyo dahil sa iyo. Nagpadala ba siya sa iyo ng voice transmission para hilingin sa iyong sumali sa Martial Dragon Celestial Sect ngayon lang? Kung hindi ako nagkakamali, tinanggihan mo siya, di ba?" Sa kanyang palagay, iyon siguro ang dahilan kung bakit biglang dumating at umalis si Shanyo. Tumingin si Huxley kay Alvin, kapareho niya ng opinyon si Peyton. Hindi, umiling si Alvin at sinabing, "Hindi kami nag-usap. Hindi siya nagpadala sa akin ng kahit anong voice transmission. Hindi man lang nakipag-usap." Nagkatinginan sina Peyton at Huxley na may kalituhan nang marinig nila ang sagot ni Alvin. Kung ganoon nga, ano ang dahilan ng pagbisita ni Shanyo? Pumunta ba siya para makita ang ating patriarka? Hula ni Huxley. Imposible. Umiling si Peyton. Kung nandito siya para makita ang patriarka, diretso sana siyang pupunta sa patriarka. Madaling makipag-ugnayan ang mga Celestial Duke ng 8 trigram sa pamamagitan ng Communication Celestial Talismans. Kung gayon, bakit siya pumunta rito? Para makita tayo. Siguro, para makita si Master Darfield. Huxley. Lalong naguluhan siya. Posible yan. Tutal, ang isang dakilang pangkalahatang gininto ang Celestial at isang kilalang Celestial Alchemist na wala pang 100 taong gulang ay hindi pa naririnig sa kaparangan. Tumanggaw si Peyton. Sa sandaling ito, si Alvin, na malalim ang iniisip habang nakatitig sa direksyon kung saan umalis si Shanyo, ay tumingin kina Peyton at Huxley bago nagtanong, pinuno ng sekta, tagapangalaga Huxley. Si Shanyo, ang 8 trigram Celestial Duke ng Martial Dragon Celestial Sect, at si Teddy, ang nakatatandang pinatay ni tagapangalaga Huxley, ay magkapareho ng apelyido. Magkamag-anak ba sila?
Naisip niya ito dahil nang lumingon si Xuanyo kanina, ang kanyang tagiliran ay mukhang pamilyar kay Alvin. Matapos itong pag-isipan sandali, natuklasan niya na ang tagiliran ni Xuanyo ay katulad ni Teng Ting, ang nakatatandang ng Martial Dragon Celestial Sect na pinatay ni Huxley. Master Darfield, bakit mo naman naitanong yan? Nagulat at naguluhan sina Peyton at Huxley. Hindi nila maintindihan kung bakit nagtatanong si Alvin ng tila pabago-bagong tanong. Bukod sa pareho sila ng apelyido, nakikita kong magkapareho ang kanilang mga profile sa gilid, tapat na sagot ni Alvin. Kung magkamag-anak sina Teddy at Xuanyo, maipapaliwanag nito ang puot ni Xuanyo sa kanya at kay Huxley. Tutal, pinatay ni Huxley si Teddy dahil sa kanya. Master Darfield, masyado kang nag-iisip ng mga bagay-bagay. Umiling si Huxley. Imposibleng magkamag-anak sila. Kung magkamag-anak sila, hindi ko sana pinatay si Teddy ng araw na iyon. Tutal, hindi lang si Xuanyo ang matandang ninuno ng Martial Dragon Celestial Sect, isa rin siyang 8 Trigram Celestial Duke. Tama. Tumanggaw si Peyton bilang pagsang-ayon. Bukod pa rito, kung magkamag-anak sina Teddy at Xuanyo, malalaman na natin ang tungkol dito. Kung talagang magkamag-anak si Teddy kay Xuanyo, hindi sana basta-basta umalis si Xuanyo pagkatapos niyang tingnan ito. Tiyak na itutuloy niya ang bagay na ito. Kilala siya sa kanyang pagiging madaling magalit. Siguro nagkataon lang. Tumanggaw si Alvin. Pakiramdam niya ay may katuturan ang mga sinabi ni Peyton at Huxley. Samantala, sa labas ng ari-arian ng Taiyi Celestial Sect. Matandang ninuno, nagpapasalamat kami sa iyong pagtitiis para sa sekta. Yumuko ang dalawang lalaking sumunod kay Xuanyo at nagpasalamat sa kanya. Malinaw na alam nila ang ilan sa mga katotohanan. Mahinahong sumagot si Xuanyo, hindi mo ako kailangang pasalamatan. Miyembro rin ako ng Martial Dragon Celestial Sect. Bukod pa rito, ako ang dating pinuno ng sekta. Bagamat gusto kong ipaghiganti ang anak ko, hindi ko kailanman isusuko ang sekta at kikilos ng padalos-dalos para sa paghihiganti. Matandang ninuno, makakaasa ka. Kapag natupad na ang ating mga plano, mapapatay mo sina Alvin at Huxley. Nangako ang isa sa dalawang lalaki kay Xuanyo. Hindi lang sila ang gusto kong patayin, gusto ko ring patayin ang sirenang nakaputing iyon na siyang dahilan ng insidenteng ito. Sabi ni Xuanyo habang tumitindi ang hanggaring pumatay sa kanyang mga mata. 2,799. Natural lamang na walang kaalam-alam si Alvin tungkol sa pagtitiis ni Xuanyo. Pagkatapos ng pagbisita ni Xuanyo, gumugol siya ng oras sa pagpino ng mga table tasks bago magsimula ang Wasteland Grand Contest. Hindi lamang niya pinino ang overarching heaven pills gamit ang mga sangkap na panggamot na ibinigay ni Huxley para sa Taiyi Celestial Sect, kundi nakipag-usap din siya ng matagal sa 3 kilalang Celestial Alchemists ng Taiyi Celestial Sect tungkol sa alchemy. Pagkatapos ng kanilang talakayan, natuklasan niya ang marami sa kanyang mga nakaraang pagkukulang, at sa payo ng 3 kilalang Celestial Alchemists, ang kanyang kasanayan sa alchemy ay patuloy na bumuti. Master Darfield, ang talento mo sa alchemy ay parang isang pambihirang hiya sa mundo. Sa una, nang makita kung gaano kabilis ang pag-unlad ni Alvin, ang 3 kilalang Celestial Alchemist ng Taiyi Celestial Sect ay nagulat. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, nasanay na rin sila rito. Sa kanilang pakikipag-ugnayan kay Alvin, unti-unting nakilala ng 3 kilalang Celestial Alchemist ng Taiyi Celestial Sect si Alvin. Natuklasan nila na hindi lamang siya mapagkumbaba, kundi isa rin siyang taong mapagpasalamat. Kaya naman, nang bigyan nila siya ng payo, hindi sila nag-atubiling ituro sa kanya ang lahat ng kanilang nalalaman. Sa paglipas ng panahon, sa wakas ay dumating na ang araw ng Wasteland Grand Contest. Gayunpaman, si Alvin, na lubos na nalulong sa alchemy, ay hindi dumalo sa Wasteland Grand Contest. Sa halip na natili siya sa Taiyi Celestial Sect at tinalakay ang alchemy sa 3 kilalang Celestial Alchemist ng Taiyi Celestial Sect. Naging bihasa siya at natuto sa pamamagitan lamang ng isang halimbawa. Masasabing ang kanyang mabilis na pag-unlad ay bahagyang salamat din sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor sa makamundong kaharian. Sa simula, ang 3 kilalang Celestial Alchemist ng Taiyi Celestial Sect ay itinuring si Alvin bilang kanilang nakababata at ginabayan ito. Nadama nila na ang pagbuo ng isang magandang relasyon kay Alvin ay makikinabang sa kanila sa hinaharap.
Gayunpaman, kalaunan, sa pamamagitan ng kanilang mga pakikipag-usap sa kanya, natuklasan nila na marami rin silang natutunan mula sa kanya. Ang kanilang mga kasanayan sa alchemy ay halos bumuti rin. Labis silang nagulat dito. Sa araw na ito, 2 sa 3 kilalang celestial alchemist ng Taiyi Celestial Sect, sina Elton at Jongjin, ang wala sa paligid. Tanging si Margus lamang ang nasa paligid. Si Alvin na nasa tirahan ni Margus ay aalis na sana matapos pag-usapan ng medicine daw sa 3 tao sa tirahan ni Margus. Master Darfield. Sigaw ni Margus nang papaalis na si Alvin. Tumigil si Alvin sa paglalakad at tumingin kay Margus nang may nagtatakang ekspresyon. Master Sito, anong problema? Natuklasan niyang si Margus ay may napakaseryosong ekspresyon sa mukha. Master Darfield, malapit nang matapos ang Wasteland Grand Contest. Sigurado akong alam mo na ang 3 pangunahing celestial sects ng Wasteland ay pumipili ng pinakamahuhusay na kandidato mula sa paligsahan para maipadala nila ang mga kandidato sa Little World na iniwan ng Celestial King pagkatapos ng paligsahan, tama ba? Oo. Tumanggaw si Alvin. Nagpatuloy si Margus sa pagsasalita, Master Darfield, wala ka pang 100 taong gulang, at isa kang dakilang pangkalahatang gininto ang Celestial. Sigurado akong hihilingin sa iyo ng pinuno ng sekta na pumasok sa maliit na mundo upang maghanap ng mga kayamanang naiwan ng isang hari ng Celestial para sa sekta. Sandali siyang tumigil bago niya tuluyang sinabi, isang payo mula sa akin, Master Darfield, dapat kang tumanggi kung hihilingin sa iyo ng pinuno ng sekta na pumunta. Masyadong mapanganib. Bagamat may kasabihan na ang kayamanan ay may kaakibat na mga panganib, batay sa aking nalalaman, ang mga pumasok sa maliit na mundo ay pinapatay ng mga Formosayon doon nang pumasok sila o namatay hindi nagtagal pagkatapos nilang pumasok dito. Walang nakaligtas pagkatapos makapasok sa lugar na iyon. Nanatiling seryoso ang ekspresyon ni Margus habang sinasabi, hanggat tatanggi ka, Master Darfield, naniniwala akong hindi ka pipilitin ng pinuno ng sekta na pumasok sa Little World. Sa pagkakaalam ko, tanging ang mga taong wala pang 100 taong gulang ang maaaring makapasok sa Little World. Sa ngayon, ang pinakamalakas na taong nakapasok sa Little World ay isang Indigo Sun Celestial, tama ba? Anong ni Alvin? Oo. Tumanggaw si Margus. Gayunpaman, hindi nakaligtas ang Violet Sun Golden Celestial. Hindi natin alam kung ang Great Overarching Golden Celestials ay magiging sapat na malakas para mabuhay doon. Nakangiting tanong ni Alvin, nag-aalala ba si Master Sito na baka makapasok ako sa Little World at mamatay doon? Master Darfield, ikaw ang unang taong nakilala ko na may ganito kalaking talento sa alchemy. Isa kang tunay na henyo. Ayokong isugol mo ang buhay mo at pumasok sa munting mundo. Oo nga't maaaring makahanap ka ng kayamanan sa munting mundo, ngunit may kaakibat itong panganib na mawala ang iyong buhay, masungit na sabi ni Margus, at dahil sa iyong mga kasanayan sa alchemy, walang hanggan ang iyong kinabukasan, Master Darfield. Habang lalo kang nagiging mahusay, magkakaroon ka ng pagkakataong makilala ang mga Celestial King, Celestial Lord, at maging ang mga Celestial Emperor. Sa kabaligtaran, ang munting mundo na naiwan ng isang Celestial King ay walang halaga. Malinaw na ayaw ni Margus na pumasok si Alvin sa munting mundo. Nakaramdam ng init si Alvin sa kanyang puso. Nakita niyang taos-pusong nagmamalasakit si Margus sa kanyang kapakanan. Nakapagpapatibay loob niyang sinabi, Master Sito, huwag kang mag-alala. Alam ko ang lahat ng ito. Mabuti naman. Nakahinga ng maluwag si Margus nang marinig ang mga salita ni Alvin. Ayaw niya talagang may mangyaring masama kay Alvin. Simple lang ang dahilan niya. Ayaw niyang mamatay ng walang kabuluhan ang isang henyo tulad ni Alvin sa maliit na mundong iniwan ng isang hari sa langit. Pagkatapos magpaalam kay Margus, umalis si Alvin at bumalik sa isa sa siyam na kilalang Celestial Island sa Taiyi Celestial Sect kung saan matatagpuan ang kanyang tirahan na inayos ni Huxley. Matagal nang nasa saradong cultivation si Tanya. Iniisip kung nagkaroon na ba siya ng tagumpay. Sumulyap si Alvin sa silid ni Tanya nang may nagniningning na mga mata. Sa kasalukuyan, si Tanya ay isang Earth-rank overarching Heavenly Supreme Celestial.
Bagamat hindi pa niya lubos na natutugunan ang mga celestial methods at ang mga divine abilities na likas niyang taglay, wala pang gaanong earth-rank overarching heavenly supreme celestials na kapantay niya. Hindi na kailangang sabihin kung lalo pa niyang matutugunan ang kanyang mga celestial methods at divine abilities, ang kanyang lakas ay lubos na bubuti. Sa panahong iyon, hindi magiging mahirap para sa kanya na talunin ang mga celestial na may mas mataas na cultivation base. Kung makakalusot muli si Tanya, magiging isang overarching heavenly supreme celestial na nasa ranggong langit siya. Kahit hindi pa niya lubos na natutuhan ang kanyang mga celestial methods at divine abilities, ang kanyang lakas lamang ay sapat na para maging mas mataas siya sa karamihan ng mga overarching heavenly supreme celestial na nasa ranggong langit. Natuwa si Alvin nang maisip niya ito. Inaabangan niya ang paglusot at pagiging isang overarching heavenly supreme celestial na nasa ranggong langit. Patuloy niyang naisip sa sarili, bukod pa rito, teenager pa lamang si Tanya ngayon. Natural lamang na hindi pa niya lubos na natutuhan ang kanyang mga celestial methods at divine abilities. Sa loob ng isa pang dekada o higit pa, lubos niya itong mapapahusay. Sa panahong iyon, ang kanyang lakas ay mas mataas kaysa sa kanyang mga kapantay. Sa katunayan, maaari pa niyang talunin ang mga may mas mataas na cultivation base. Hindi niya talaga maisip kung gaano siya kalakas sa hinaharap. Sa loob ng 2 araw, matatapos na ang Wasteland Grand Contest. Pagkatapos niyan, ang 3 pangunahing celestial sects ng Wasteland ay magpapadala ng mga tao sa Little World na iniwan ng Celestial King. Sa oras na iyon, papasok ako sa Little World kasama si Tanya. Kung hindi nakilala ni Alvin ang misteryosong binata na may apelyidong Pei, hindi niya isusuko ang kanyang buhay at papasok sa maliit na mundo. Hindi niya papayagang makapasok si Tanya sa maliit na mundo kahit na ito ay isang makapangyarihang pangkalahatang langit na kataas-taasang celestial. Gayunpaman, matapos makilala ang binata na may apelyidong Pemberton at malaman ang tungkol sa maliit na mundo, mas naging kumpiyansa siya sa pagpasok sa lugar. Sa anumang kaso, naibigay na niya ang kanyang pangako sa binata na may apelyidong Pemberton na papasok sa maliit na mundo upang tulungan siyang hanapin ang Royal Grade Celestial Weapon, kaya pagkatapos ng Wasteland Grand Contest, papasok siya sa lugar kasama si Tanya. Naging seryoso ang ekspresyon ni Alvin nang maalala niya ang mga sinabi ng binata na may apelyidong Pei. Ayon kay Brother Peter, tanging ang mga overarching heavenly supreme celestial o mas malakas pa ang makakaligtas sa Little World. Ang isang yellow rank overarching heavenly supreme celestial ay maaari lamang protektahan ang kanyang sarili habang ang isang profound rank overarching heavenly supreme celestial ay maaaring protektahan ang kanyang sarili at ang isang karagdagang tao. Kailangan kong subukang pigilan ang maraming tao na makapasok sa Little World pagdating ng panahon. Hindi inisip ni Alvin na isa siyang napakabait na tao. Gayunpaman, hindi niya kayang tumayo ng walang ginagawa at panoorin ang isang grupo ng mga tao na ipinapadala sa kanilang kamatayan. Kailangan kong magmadali at mag-isip ng paraan. Nauubusan na ng oras. Sa mga sumunod na araw, habang pinoproseso at nililinang ni Alvin ang mga tableta, hindi niya nakalimutang mag-isip ng paraan para mapigilan ang mga tao na makapasok sa maliit na mundo. Noong araw na natapos ang Wasteland Grand Contest, may naisip siyang ideya kahit hindi siya sigurado kung gaano ito magiging epektibo. Ayan na. Kung gagawin ko ito, mababawasan ko ang mga nasawi. Pagkatapos ng Wasteland Grand Contest, si Peyton, ang sect leader ng Taiyi Celestial Sect Leader, na nanood ng paligsahan, ay bumalik sa sekta. Dahil ang Wasteland Grand Contest ay ginanap sa Taiyi City na nasa ilalim ng kontrol ng Taiyi Celestial Sect, natural lang na kinailangan ni Peyton, bilang pinuno ng sect, na magpakita ng kanyang mukha at aliwin ang mga panauhin mula sa Thousand Spiders Celestial Sect at sa Martial Dragon Celestial Sect. Hinanap ni Alvin si Peyton pagkabalik ni Peyton. Pinuno ng sekta. Master Darfield, anong problema? Kung may emergency, pwede mo naman akong hilingin na magpadala ng mensahe sa halip na hintayin ako. 2,800. Wala namang importanteng bagay, umiling si Alvin at sinabing, pumunta ako rito para hanapin ka dahil may gusto akong itanong. Ano iyon? Tanong ni Peyton na may mabait na ekspresyon sa mukha na para bang sasagutin niya ng walang pag-aalinlangan ang tanong ni Alvin.
Dati, noong nagpadala ang tatlong pangunahing sekta ng kalawakan ng kaparangan ng mga tao sa maliit na mundo, gaano katagal na natili ang mga Indigo Sun Golden Celestial doon bago sila namatay? Diretsong tanong ni Alvin. May gusto siyang kumpirmahin. Gusto niyang malaman kung makakaharap siya ng panganib sa sandaling makapasok siya sa maliit na mundo o hindi. Kung iyon ang una, hindi gagana ang ideyang naisip niya. Ang taong pinakamatagal na nakaligtas doon ay nanatili sa loob ng 10 araw. Mula sa araw na pumasok siya hanggang sa araw na nabasag ang kanyang soul pearl, eksaktong 10 araw na ang lumipas. Bukod doon, isa siya sa pinakamalakas na Indigo Sun Golden Celestials na wala pang 100 taong gulang na pumasok sa Little World. Agad na sagot ni Peyton kahit hindi niya alam kung bakit biglang nagtatanong si Alvin ng ganoon. Ang pinakamahina sa mga Indigo Sun Golden Celestials ay tumagal ng 8 araw doon. Para naman sa mga mas mahina kaysa doon, wala ni isa sa kanila ang nakaligtas ng higit sa 8 araw. Malinaw na mas malakas ang tao, mas matagal silang mabubuhay doon. Tumaas ang kilay ni Alvin. Teorya lang naman yan, di ba? Tumanggo si Peyton. Nagtanong si Alvin kung ganoon. Kapag dumating ang panahon para magpadala ang tatlong pangunahing sekta ng mga celestial ng mga tao sa maliit na mundo, maaari ba tayong magpadala ng 1 o 2 tao mula sa bawat sekta doon upang unang magmanman sa lugar? Kung mamatay ang mga taong iyon, ang mga may parehong lakas o mas mahina ay hindi dapat payagang pumasok sa lugar, tama ba? Patuloy na sinabi ni Alvin, ang mga taong iyon ay pawang may mataas na talento. Malaking kawalan para sa tatlong pangunahing sekta ng langit ng kaparangan kung mamamatay silang lahat. Totoo iyan. Tumanggo muli si Peyton. Matagal nang pinag-isipan ito ng tatlong pangunahing sekta ng kalawakan ng kaparangan bago pa man magsimula ang dakilang paligsahan sa kaparangan. Kapag dumating na ang tamang panahon, magpapadala muna tayo ng malalakas na Violet Sun Golden Celestials para magmanman sa lugar. Kung mamamatay sila pagkatapos nilang pumasok sa lugar, hindi nakakailanganin pang pumasok ang iba pang Violet Sun Golden Celestials. Sa ganitong paraan, makakapag-iwan din tayo ng ilang mahuhusay na bagong dugo para sa ating mga sekta. Patuloy na sinabi ni Peyton, kung mamamatay ang mga Violet Sun Golden Celestial, wala tayong ibang magagawa kundi magpadala ng mga Great Overarching Golden Celestial na wala pang 100 taong gulang. Gayunpaman, kakaunti lamang ang mga Great Overarching Golden Celestial na wala pang 100 taong gulang kaya ipapadala natin silang lahat ng sabay-sabay. Umiling siya. Umaasa na lang ako na magagawang galugarin ng mga batang Great Overarching Golden Celestial ang Little World nang hindi nasaktan. Kung hindi, hindi lamang mawawala sa atin ang isang grupo ng mga mahuhusay na tao sa Wasteland, kundi mawawalan din ng paraan ang tatlong pangunahing Celestial Sects ng Wasteland upang galugarin ang Little World na iniwan ng isang Celestial King. May limitasyon sa edad para makapasok sa Little World na iniwan ng isang Celestial King. Tanging ang mga wala pang 100 taong gulang ang maaaring makapasok sa lugar. Dahil sa patakalang ito, maraming malalakas na powerhouse sa Wasteland ang maaaring makapasok. Dahil sa kakulangan ng malalakas na powerhouse na wala pang 100 taong gulang, paano gagalugarin ng tatlong pangunahing Celestial Sects ng Wasteland ang Little World? Para maging eksakto, paano nila makukuha ang mga kayamanan sa Little World? Malamang na mayroong king-grade celestial weapons at marami pang ibang mahahalagang kayamanan sa Little World na iniwan ng isang Celestial King. Ilang Great Overarching Golden Celestials na wala pang 100 taong gulang ang lumahok sa Wasteland Grand Contest sa pagkakataong ito. Tanong ni Alvin. Dahil katatapos lang ng paligsahan, wala pa siyang pagkakataong magtanong tungkol sa mga resulta ng paligsahan. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kuryosidad nang banggitin ni Peyton na may mga Great Overarching Golden Celestials na wala pang 100 taong gulang sa pagkakataong ito. 6 sila. Pantay silang nahahati sa tatlong pangunahing sekta ng kalawakan ng kaparangan. 2 sa kanila ang sumali sa sekta ng kalawakan ng Tai, sabi ni Peyton. 6. Sa wakas ay naunawaan na ni Alvin kung bakit sinabi ni Peyton na kailangan nilang ipadala ang lahat ng mga batang Great Overarching Golden Celestials ng sabay-sabay. 6 lang sila.
Bukod dito, hindi magandang ideya na ipadala sila ng isa-isa. Pinuno ng sekta, kailan plano ng tatlong pangunahing sekta sa langit na ipadala ang mga batang makapangyarihang grupo sa maliit na mundo? Napagpasyahan na ba ang isang tiyak na petsa? Tanong ni Alvin. Nakatakda na ang petsa bago pa man magsimula ang Wasteland Grand Contest. Tumanggo si Peyton. Ito ay nakatakda isang buwan pagkatapos ng pagtatapos ng Wasteland Grand Contest. Sa oras na iyon, personal na pangungunahan ng mga pinuno ng sect ang team papunta sa Little World at ipapadala ang mga batang powerhouse doon. Bigla na lang lumiwanag ang mga mata ni Peyton nang may pumasok na ideya sa kanyang isipan. Master Darfield, mukhang interesado ka ba sa bagay na ito? Plano mo rin bang pumasok sa Little World? Natural lang, umaasa siyang papasok si Alvin sa Little World. Tutal, si Alvin ay isa ring great overarching golden celestial na wala pang 100 taong gulang. Kung magpasya si Alvin na pumasok sa Little World, ang Taiyi Celestial Sect ay magkakaroon ng 3 great overarching golden celestial na kumakatawan sa kanila upang pumasok sa lugar na iyon. Tiyak na magiging kapaki-pakinabang ito sa Taiyi Celestial Sect. Gayunpaman, hindi niya balak pilitin si Alvin na pumasok sa lugar kung ayaw ni Alvin. Oo. Tumanggo si Alvin. Matapos ang maingat na pag-iisip, nagpasya akong sumali sa kasiyahan at pumasok sa maliit na mundong iniwan ng isang hari sa langit. Ngumiti si Peyton. Master Darfield, gamit ang iyong lakas, tiyak na may makukuha ka sa Little World. Hanggang ngayon, hindi niya iniisip na may panganib para sa mga great overarching golden celestial na makapasok sa Little World. Sa kanyang palagay, dahil may limitasyon sa edad para makapasok sa lugar, ang lakas na kinakailangan upang manatiling buhay sa lugar na iyon ay hindi dapat maging napakataas. Ang isang great overarching golden celestial na wala pang 100 taong gulang ay napakabihirang mapunta sa wasteland at itinuturing na isang mahusay na talento. Kung mamatay man ang mga great overarching golden celestial sa Little World, walang sino man ang makakaligtas sa lugar. Nangangahulugan ito na ang Little World ay isa lamang trick na iniwan ng isang Celestial King. Ito ay magiging parang isang hindi malulutas na palaisipan. Gayunpaman, inisip ni Peyton at ng karamihan na malabong maging isang panlilinlang lamang ang maliit na mundo. Tutal, ang isang hari sa langit ay kailangang gumugol ng maraming enerhiya upang bumuo ng isang maliit na mundo. Bakit naman sadyang gagawa ang isang hari sa langit ng isang maliit na mundo para lang manloko ng mga tao? Sa makatuwid, inisip ni Peyton na ang maliit na mundo ay walang panganib sa mga dakilang pangunahing gininto ang Celestial. Sa pinakamaganda, medyo mas mapanganib ito para sa mga lila araw na gininto ang Celestial na iyon. Ang balita tungkol sa balak ni Alvin na pumasok sa Little World ay mabilis na kumalat sa 3 kilalang Celestial Alchemist ng Taiyi Celestial Sect. Hindi mapakali ang 3 at nagpalitan sila upang pigilan si Alvin na pumasok sa lugar. Master Darfield, hindi mo na kailangang pumasok sa lugar na iyon at isugal ang buhay mo. Nagmamakaawang sabi ni Marges. Hindi niya inaasahan na ipipilit ni Alvin na pumasok sa Little World pagkatapos ng kanilang pag-uusap. Master Darfield. Seryosong tiningnan ni Elton si Alvin habang mapanghikayat na sinasabi, tama si Master Sito. Hindi mo kailangang isugal ang buhay mo at pumasok sa Little World. Dahil sa husay mo sa alchemy, basta't mapalad kang makaharap at malupig ang isang Supreme Celestial Fire, hindi imposibleng maging isang Supreme Celestial Alchemist kapag katapos ng 10,000 taon. Sa panahong iyon, lahat ay mag-aagawan para mabigyan ka ng lahat ng Royal Grade Celestial Weapons na gusto mo, lalo na ang King Grade Celestial Weapons. Sa kanyang palagay, ang King Grade Weapons ang pinakamalaking atraksyon sa Little World. Matapos makahulugang tumingin si Elton kay Jongjin, sumingit si Jongjin, Master Darfield, katulad ng sinabi ni na Master Sito at Master Yang, hindi mo kailangang sumugal. Nang marinig ang mga salita ng 3 kilalang Celestial Alchemist sa Taiyi Celestial Sect, sumagot si Alvin, alam kong 3 sa inyo ang may mabubuting intensyon. Gayunpaman, nakapagdesisyon na ako tungkol sa bagay na ito. Nang makita kung gaano determinado si Alvin, nagpalitan ng tingin sina Marges, Elton, at Jongjin.
Pagkatapos ng isang ikot ng talakayan sa pamamagitan ng voice transmission, nagpaalam na sila kay Alvin. Balak nilang hanapin si Peyton sa pag-asang mapipigilan ni Peyton si Alvin na pumasok sa maliit na mundo. Sa ilalim ng pinagsamang presyon ng tatlong kilalang celestial alchemist, walang nagawa si Peyton kundi hanapin si Alvin at pigilan itong pumasok sa Little World kahit na sa kanyang palagay ay hindi naman mapanganib ang Little World sa Great Overarching Golden Celestials. Si Peyton, na napilitan ng tatlong tao, ay ngumiti ng mapait habang sinasabi, Master Darfield, sa palagay ko. Tama ang sinabi ng tatlong alchemist. Napakahusay mo sa alchemy. Walang duda na maganda ang iyong kinabukasan. Kahit hindi ka pumasok sa Little World, hindi nito maaapektuhan ang iyong kinabukasan. Gayunpaman, hindi kailanman nagatubili si Alvin. Dahil sa kawalan ng magawa, sina Margus, Elton, at Jongjin ay naglabas ng ilan sa kanilang mga koleksyon ng mga opens iba at depensibong Duke-grade celestial weapons para makapili si Alvin ng ilan. Ang tanging magagawa na lang nila ngayon ay dagdagan ang kakayahan ni Alvin na protektahan ang kanyang sarili sa Little World. Pinahahalagahan ko ang iyong kabaitan. Gayunpaman, sinabi sa akin ng pinuno ng sekta na ang mga dakilang pangkalahatang gininto ang celestial na kumakatawan sa Tai Celestial Sect ay bibigyan ng tig-2 Duke-grade celestial weapons bago tayo pumasok sa Little World. Bagamat naantig si Alvin sa kanilang kabaitan, tinanggihan niya sila. Bilang isa sa 3 pangunahing sekta ng kalawakan ng kaparangan, ang Tai sekta ng kalawakan ay nagtataglay ng maraming Duke-grade celestial weapons. Bukod dito, ang Tai sekta ng kalawakan din ang tanging sekta sa kaparangan na nagtataglay ng King-grade celestial weapon. 2,801. Ayaw ni Alvin na magkaroon ng utang na loob sa iba kung maaari. Ang mga pabor ang pinakamahirap bayarang utang sa mundo. Kung tatanggapin niya ang Duke-grade celestial weapons mula kina Margus, Elton, at Jongjin, mararamdaman niyang may utang din siya sa kanila. Kahit na hindi naisip ni na Margus at ng 2 pang iba na bayaran niya ang pabor, hindi pa rin niya tatanggapin ang Duke-grade celestial weapons. Sa kabaligtaran, wala siyang pag-aalinlangan na tanggapin ang Duke-grade celestial weapons na ibinigay ng Tai Celestial Sect. Tutal, binibigyan siya ng Tai Celestial Sect ng Duke-grade celestial weapons para mas malaki ang tsansa niyang mabuhay at matulungan ang sect na maghanap ng mga kayamanan sa Little World. Ito ay isang malinaw na transaksyon, hindi isang utang na loob. Mayroon pang 1 buwan bago tayo makapasok sa Little World. Titigil na ako sa pagpino ng mga table tasks at magtutuon sa paglilinang simula ngayon. Umaasa na lang ako na mas mapapabuti ko pa ang aking cultivation base sa panahong ito. Bagamat kamakailan ay nakatuon si Alvin sa alchemy at pagpino ng mga table tasks, hindi niya nakalimutan ang kanyang cultivation. Sa kasalukuyan, kalahating hakbang na lang ang layo niya para maging isang Earth rank na Great Overarching Golden Celestial. Sa susunod na buwan, umaasa siyang malalampasan ang bottleneck at maging isang Earth rank na Great Overarching Golden Celestial bago makapasok sa Little World. Walang katapusang supply ako ng Great Overarching Pills para makatulong sa aking cultivation. Bukod dito, ang mga kilalang Celestial Island sa Tai Celestial Sect ay may mahusay na kapaligiran sa cultivation. Walang duda na ang iba pang Great Overarching Golden Celestials ay magugulat sa aking bilis ng cultivation. Naisip ni Alvin sa kanyang sarili habang pabalik siya sa kanyang tirahan pagkatapos magpaalam kina Margus, Elton, at Jongjin. Bukod pa rito, mayroon akong 79 na heavenly veins na nagpapalakas din ng aking cultivation speed. Kung matagumpay akong makakalusot at magiging isang Earth rank na Great Overarching Golden Celestial sa loob ng 1 buwan, gamit ang aking celestial methods at divine abilities, ang aking lakas ay maihahambing sa isang yellow rank na Overarching Heavenly Supreme Celestial, tama ba? Kung ganoon nga, mapoprotektahan ko ang aking sarili sa Little World nang walang tulong ni Tanya. Natuwa si Alvin nang maisip niya ito. Hindi na siya makapaghintay na makalusot at maging isang Earth rank na Great Overarching Golden Celestial. Pagkatapos makabalik sa kanyang tirahan, si Alvin ay pumasok sa isang closed-door cultivation na nakatuon sa pagtagumpayan at pagiging isang Earth rank na Great Overarching Golden Celestial.
Tahimik na lumipas ang oras habang nagkukultibar si Alvin. Sa panahong ito, ang mga tao mula sa Martial Dragon Celestial Sect at sa Thousand Spiders Celestial Sect na pumunta sa Taiyee City para sa Wasteland Grand Contest ay umalis sa Taiyee City kasama ang kanilang mga bagong recruit na kalahok at bumalik sa kani-kanilang sekta. Lumipas ang isang buwan sa isang kisap mata lamang at sa wakas ay dumating na ang petsang napagkasunduan ng tatlong pangunahing Celestial Sect ng Wasteland upang ipadala ang kanilang mga tao sa Little World. Ang maliit na mundo na iniwan ng isang hari sa langit ay matatagpuan sa gitna ng kaparangan at ng tatlong pangunahing sekta sa langit. Ang mga lupain ng tatlong pangunahing sekta sa langit ng kaparangan ay nakapalibot dito sa isang tatsulok na pormasayon. Sa oras na ito, isang malaking grupo ng mga tao ang umalis sa lupain ng Taiyee Celestial Sect. Ang grupo ay pinamunuan ni Peyton, ang pinuno ng sekta ng Taiyee Celestial Sect. Si Huxley, ang dating kaliwang tagapangalaga ng Taiyee Celestial Sect, ay bahagi rin ng grupo. Kalahating buwan na ang nakalipas, na-promote siya at naging Supreme Elder ng Taiyee Celestial Sect. Nangangahulugan ito na mayroon ng dalawang Supreme Elder sa Taiyee Celestial Sect. Natural lang nakasama si Alvin sa grupo ng mga tao mula sa Taiyee Celestial Sect. Gaya ng dati, nakasuot siya ng lilang roba. Isang babaeng walang kapintes-pintas ang naglakad sa tabi ni Alvin habang palabas sila ng Taiyee Celestial Sect. Dumaikit ito palapit sa kanya, dahilan para magmukha silang magkasintahan. Ang babae ay walang iba kundi si Tanya na kagagaling lang mula sa isang saradong cultivation ilang araw na ang nakalipas. Ang grupo ng mga tao mula sa Taiyee Celestial Sect na binubuo ng mga matatanda at disipulo ay namangha nang makita nila si Tanya. Bagamat narinig na nila ang tungkol sa kanyang kagandahan at nakita na ang kanyang mga larawan, gulat pa rin sila nang sa wakas ay nakita na nila siya ng personal. Napakagandang babae. Siya ang babae sa larawan. Gayunpaman, kumpara sa ipinintang larawan, mas maganda pa siya sa totoong buhay. Ang kanyang tindig at alindog ay pambihira. Hindi nakakapagtaka na namatay si Elder Chito dahil sa kanya. Napakaganda niya kaya't kaya niyang maging sanhi ng pagbagsak ng isang bansa. Kahit sinong lalaki ay mahuhulog sa kanya. Marami sa mga batang may kapangyarihan ang matagal na natulala nang makita nila si Tanya. Matagal bago sila natauhan. Samantala, si Alvin na nakikipag-usap kay Tanya sa mamagitan ng voice transmission tungkol sa kanyang assist-type divine ability ay hindi alam ang atensyon ng iba kay Tanya. Nakatuon siya sa pagtulong sa kanyang mga kahirapan upang makabisado ang assist-type divine ability upang mabilis siyang gumaling. Tanya, ang iyong assist-type divine ability. Sa kasalukuyang mga divine ability ni Alvin, tanging ang kanyang assist-type divine ability, ang Elementary Devouring Tactic, ang nasa Heaven Grade. Bilang isang taong ganap ng nakapag-master ng Heaven Grade Divine Ability, maituturing siyang may karanasan sa larangang ito kahit na ang Elementary Devouring Tactic ay mas mababa kumpara sa Assist-type Divine Ability ni Tanya. Natulungan pa rin niya si Tanya na makabisado ang kanyang Assist-type Divine Ability dahil walang tiyak na paraan para makabisado ng isang tao ang mga Divine Ability. Si Tanya, na walang malalim na pag-unawa sa kanyang Assist-type Divine Ability, ay tahimik na nakinig habang nagsasalita si Alvin. Paminsan-minsan ay ibinubunyag niya ang kanyang pagkalito. Tungkol naman sa mga tinging natatanggap niya, hindi niya ito pinansin. Ang kanyang atensyon ay nakatuon kay Alvin at sa pagmaster ng Assist-type Divine Ability. Dahil ang grupo ay buhat ni Peyton at Huxley, ang pinuno ng sekta at kataas-taasang nakatatanda ng Taiyee Celestial Sect, isang araw at isang gabi lamang ang itinagal nila bago sila nakarating sa lokasyon ng Little World. Pagdating nila, mayroon ng isang grupo ng mga taong naghihintay doon. Bago pa man makalapit si Alvin sa grupong nasa unahan nila, narinig na niya ang diskusyon ng mga elder ng Taiyee Celestial Sect. Ang taong iyon. Siya si Caden Cullen, ang pinuno ng sect ng Martial Dragon Celestial Sect, tama ba? Oo. Si Caden yan. Nakita ko siya isang taon na ang nakalipas.
Sinundan ng mga mata ni Alvin ang mga tingin ng mga matatanda ng Taiyi Celestial Sect at nakita niya ang isang matangkad at matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang na may mukhang puno ng dayami na nakatayo sa pangunguna ng grupo mula sa Martial Dragon Celestial Sect. Bagamat medyo magulo ang kanyang itsura, ang kanyang roba ay malinis na malinis. Mayroon siyang maringal na anyo kahit na nakatayo lamang siya ng walang ginagawa. Ito ang uri ng tindig na makukuha lamang ng isang tao pagkatapos ng mahabang panahon sa isang mataas na posisyon. Hindi ito isang bagay na makukuha ng isang tao sa isang iglap. Kaya siya si Kaden, ang pinuno ng sekta ng Martial Dragon Celestial Sect. Naisip ni Alvin sa sarili habang nakatingin sa lalaking nasa katanghaliang gulang. Kasabay nito, ang kanyang atensyon ay naaga ng tingin ng mga taong nakatayo sa likuran ni Kaden. Inilipat niya ang kanyang mga mata at tumingin sa taong nakatitig sa kanya. Walter. Nakilala ni Alvin ang tao sa isang sulyap pa lamang. Ang tao ay ang Violet Sun Golden Celestial na wala pang 100 taong gulang na nakilala niya sa Soaring Dragon Celestial Kingdom. Noong panahong iyon, nilabanan niya si Walter at lubusang natalo si Walter dahilan para mabaigo si Adrian, ang ika-7 prinsipe, sa kanyang handering gantimpalaan. Sa huli, natulungan niya si Farley, ang ika-13 prinsipe, na manalo. Bagamat matagal na silang hindi nagkita, si Walter ay wala pa ring ekspresyon gaya ng dati. Para bang wala at walang sino man ang makapagpapaurong sa kanya. Tumaas ang kilay ni Alvin. Nakakagulat na may nakilala akong kakilala mula sa grupo mula sa Martial Dragon Celestial Sect. Sandali lamang siyang nagulat dito. Tutal, si Walter ay mula sa Soaring Dragon Celestial Kingdom na nasa ilalim ng pamamahala ng Martial Dragon Celestial Sect. Hindi nakakagulat para kay Walter na sumama sa mga tao mula sa Martial Dragon Celestial Sect. Nabalitaan ko na ang mga Violet Sun Golden Celestial na wala pang 100 taong gulang ay hindi pantay na nahahati sa 3 pangunahing Celestial Sect ng Wasteland. Karamihan sa mga Violet Sun Golden Celestial ay sumali sa sektang kinabibilangan ng kanilang mga Celestial Kingdom. Mukhang totoo nga, naisip ni Alvin sa sarili. Pinuno ng sekta Colin. Natural na bati ni Peyton, ang pinuno ng sekta ng Taiyi Celestial Sect, kay Kaden, ang pinuno ng sekta ng Martial Dragon Celestial Sect, nang makalapit sila sa grupong nauna sa kanila. Pinuno ng sekta, Bale. Pinangunahan ni Kaden ang mga tao mula sa Martial Dragon Celestial Sect patungo sa mga tao mula sa Taiyi Celestial Sect nang marinig niya ang pagbati ni Peyton sa kanya. Sa wakas ay nagkita ang dalawang grupo. Magkalapit sila, ngunit may malinaw na espasyo sa pagitan nila. Napakaraming tao sa kalangitan, na tila hinaharangan nila ang sikat ng araw. Pinuno ng sekta Call, ang Martial Dragon Celestial Sect ay dumating ng medyo maaga. Tumingin si Peyton kay Kaden at ngumiti. Kaka-rating lang namin talaga. Sabi ni Kaden. Nang humina ang kanyang boses, tumingin siya kay Huxley na nakatayo sa tabi ni Peyton. Sinabi niya nang may bahagyang ngiti sa kanyang mukha, Elder Tai, narinig ko na pagkatapos mong maging isang 7-star Celestial Duke, ikaw rin ang naging pangalawang Supreme Elder ng Taiyi Celestial Sect. Binabati kita. Salamat, pinuno ng sekta na Colin. Mabilis na nagpasalamat si Huxley kay Kaden. Nang lumingon si Kaden Colin upang tingnan si Alvin, hindi sinasadyang natuon ang kanyang mga mata kay Tanya na nakatayo sa tabi ni Alvin. Sandaling nagliwanag ang kanyang mga mata nang makita niya ito. Pagkatapos, inilipat niya ang kanyang tingin kay Alvin at sinabing, kung hindi ako nagkakamali, ang binata na ito ay dapat na si Master Darfield, tama ba? 2,802. Bagamat ito ang unang pagkakataon na nakilala ni Kaden si Alvin, agad niya itong nakilala dahil sa kakaibang itsura nito. Bukod dito, matagal na niyang naririnig ang tungkol sa walang kapantay na kagandahan sa tabi ni Alvin. Tunay nga, matapos makita si Tanya, sumang-ayon siya na ito ay isang walang kapantay na kagandahan. Maging si Teddy, isang elder ng Martial Dragon Celestial Sect, ay pinatay ng Taiyi Celestial Sect dahil sa babaeng ito. Dahil may makatwirang dahilan ng Taiyi Celestial Sect sa pagpatay kay Teddy, walang paraan ng Martial Dragon Celestial Sect para ituloy ang bagay na ito. Agad na ipinakilala ni Peyton, ang pinuno ng sekta ng Taiyi Celestial Sect, si Kaden kay Alvin.
Master Darfield, ito ang pinuno ng sekta na si Colin ng Martial Dragon Celestial Sect. Pinuno ng sekta na si Colin. Tumanggo si Alvin kay Kaden bilang pagbati. Nabalitaan kong hindi ka lang isang kilalang Celestial Alchemist, kundi isa ka ring great overarching Golden Celestial na wala pang 100 taong gulang. Papasok ka ba sa Little World kasama ang iba pang mga batang powerhouse? Tanong ni Kaden habang casual na sumusulyap sa grupo ng mga taong nakatayo sa likod ni Peyton. Ang mga batang powerhouse mula sa Tai Celestial Sect na papasok sa Little World ay sina Violet Sun Golden Celestials at 2 Great Overarching Golden Celestials. Lahat sila ay wala pang 100 taong gulang. Sumagot si Alvin ng nakangiti, dahil nandito ako, natural lang nasasali ako sa kasiyahan. Sa sandaling ito, dumating na ang mga tao mula sa Thousand Spiders Celestial Sect. Maraming mapagmasid na tao mula sa Martial Dragon Celestial Sect at Tai Celestial Sect ang nakatitig sa malayo. Maya-maya, isa na namang grupo ng mga tao ang lumitaw. Karamihan sa mga tao sa grupong ito ay mga babae. Maging ang mga nangunguna ay mga babae rin. Kilala ni Alvin ang isa sa mga babae. Siya si Yanjun, ang kataas-taasang elder ng Thousand Spider Sect. Nakilala na niya ito minsan sa lupain ng Tai Celestial Sect kasama si Crystal bago magsimula ang Wasteland Grand Contest. Ang isa pang babaeng nakatayo sa tabi ni Yanjun ay mukhang napakabata. Bagamat hindi siya kasing ganda ni Crystal, maituturing din siyang isang pambihirang kagandahan. Nakasuot siya ng berdeng damit. Ang maluwag na berdeng damit ay lumilipad sa hangin na nagmumukha siyang isang sumasayaw na diwata. Kasabay nito, nakita ni Alvin si Crystal. Nakatayo ito sa tabi ng babaeng nakaberde, nag-uusap at nagtatawanan na parang magkapatid sila. Sa loob-loob niya ay naisip niya, siya kaya ang kasalukuyang pinuno ng sekta ng libong gagamba, Lorraine. Pagkatapos dumating ang mga tao mula sa Thousand Spiders Celestial Sect, ang babaeng nakaberde ay bumati kina Peyton at Kaden na parang magkapantay. Batay dito, alam ni Alvin na tama ang hula niya. Ang babaeng nakaberde ay walang iba kundi si Lorraine Joster, isang 7-star Celestial Duke at ang sect leader ng Thousand Spiders Celestial Sect. Mangulong si Crystal sa tainga ni Lorraine bago niya binati si Alvin ng may bahagyang ngiti. Master Darfield. Pagkatapos ng pagpapakilala ni Peyton, ngumiti si Alvin at binati rin si Lorraine. Sandali, lumipat ang tingin ni Lorraine kay Tanya na nasa tabi ni Alvin. Sinabi niya ng may bahagyang ngiti sa kanyang mukha, matagal ko nang naririnig na mayroong isang walang kapantay na kagandahan sa tabi ni Master Darfield. Hindi ako naniwala hanggang sa makita-kita ngayon. Totoo na isa siyang walang kapantay na kagandahan. Nang marinig ang papuri ni Lorraine, sumagot si Tanya, napakaganda mo rin. Bahagyang nagulat si Alvin sa ugali ni Tanya. Salamat sa papuri. Gayunpaman, hindi ako kasing ganda mo. Gustong-gusto ng lahat na purihin. Nang marinig ni Lorraine ang mga salita ni Tanya, ang kanyang magagandang mata ay naging hugis gasuklay habang namumukadkad ang isang ngiti sa kanyang mukha. Sa wakas, dumating na ang mga tao mula sa 3 pangunahing celestial sects ng Wasteland. Pinuno ng sekta Bale, pinuno ng sekta Joster. Dahil nandito na ang lahat, dapat na ba nating ipadala ang ating mga tauhan sa maliit na mundo ngayon? Tanong ni Kaden habang nakatingin kina Peyton at Lorraine. Oo, sagot ni na Peyton at Lorraine at sabay na tumanggo. Sandaling nagtayo ang mga tao mula sa 3 pangunahing sekta ng kalawakan ng kaparangan na naghahanda ng pumasok sa maliit na mundo, maliban kina Alvin at Tanya, sa pangunguna ng 3 pinuno ng sekta ng 3 pangunahing sekta ng kalawakan ng kaparangan. Ang mga Violet Sun Golden Celestial at ang Great Overarching Golden Celestial ay hinati sa iba't ibang grupo. Mayroong 6 na Great Overarching Golden Celestial na pawang mga lalaki, at mayroong 52 Violet Sun Golden Celestial kung saan 3 ay mga babae. Hindi nagulat si Alvin dito. Bagamat pantay-pantay ang mga lalaki at babae sa kanyang paningin, ang likas na talento ng mga babae pagdating sa cultivation ay bahagyang mas mababa kumpara sa mga lalaki. Natural, isa lamang itong pangkalahatan at malawak na pahayag.
Sa ilang aspeto, ang talento ng ilang babae ay hindi lamang kapantay ng mga lalaki kundi nakahihigit pa sa mga lalaki. Nagsimulang magsalita si Kaden, una, ibigay ninyo ang inyong mga singsing pangkalawakan sa mga matatanda ng inyong mga sekta. Ang mga matatanda ng inyong mga sekta ay magbibigay sa inyo ng bago at walang laman na singsing pangkalawakan. Habang nagsasalita si Kaden, isang elder mula sa bawat isa sa tatlong pangunahing celestial sects ang pumunta upang kunin ang mga spatial rings mula sa 58 batang powerhouse at binigyan sila ng isa pang singsing. Ang dahilan nito ay upang mas madali para sa mga sects na hatiin ang kanilang ani sa little world na iniwan ng isang celestial king. Ang 58 batang powerhouse ay handa na para dito kaya walang maaaring lumaban. Kahit na gusto pa nilang lumaban, wala itong saysay. Sa mundong ito na puno ng galit, wala silang ibang magagawa kundi tanggapin ito dahil sa ngayon ay nahaharap sila sa lakas ng tatlong pangunahing celestial sects ng Wasteland. Bagamat sila ay lubos na may talento, kailangan pa nilang maging ganap na malakas. Sumulyap si Kaden sa 58 batang makapangyarihang nilalang na wala pang 100 taong gulang at malakas na sinabi, sa loob ng maliit na mundo, bukod sa iba't ibang kayamanan, magkakaroon din ng mga pamana ng pagkakataon. Iba ito sa mga kayamanang maaaring magpalit ng pagmamayari. Sino man ang makakakuha ng mga pamana ng pagkakataon ay maaaring mapanatili ang kayamanang kanilang mahahanap. Para naman sa iba pang mga kayamanan, gagantimpalaan kayo ng mga sekta ayon sa inyong ani. Nanliit ang mga mata ni Alvin nang hindi mahahalata habang iniisip niya ang sarili, iniisip ko kung hihingin ba ni Sect Leader Bale ang aking special ring at bibigyan ako ng bagong special ring. Gayunpaman, hindi siya nag-alala kahit nakunin talaga ni Peyton ang kanyang special ring. Ito ay dahil kasama niya si Tanya. May special ring si Tanya, at gagamitin niya ang invisibility talisman para hindi malaman ng mga tao ng tatlong major celestial sects ang tungkol sa kanyang pagpasok sa Little World. Sa huli, nagpasya siyang isuko ang kanyang special ring at kinuha ang walang laman na special ring mula sa Tai Celestial Sect. Itatago niya ang kayamanang gusto niya sa special ring ni Tanya. Para naman sa walang laman na special ring, mananatili itong walang laman kung gugustuhin niya. Samantala, patuloy na sinabi ni Kaden, bukod pa rito, pagkatapos ng isang talakayan kasama ang sect leader na si Bale at ang sect leader na si Joster, napagpasyahan naming pumili ng 9 na Violet Sun Golden Celestials na unang papasok sa Little World upang magsilbing mga scout. Kung ang 9 na napiling Violet Golden Sun Celestials ay mamatay doon, hindi nakakailang ganing pumasok ang iba pang Violet Sun Golden Celestials. Sa oras na iyon, ang 6 na Great Overarching Golden Celestials ang papasok sa Little World. Pagkatapos magsalita ni Kaden, biglang nagbago ang ekspresyon ng 52 Violet Sun Golden Celestials. Alam nila ang unang bahagi ng mga salita ni Kaden kaya hindi sila nagulat. Gayunpaman, hindi nila alam ang pangalawang bahagi. Akala nila ay papasok sila ng grupo-grupo dahil malakas ang bilang. Kahit na mapatay sila, kailangan na lang nilang tanggapin na ito ang kanilang kapalaran. Gayunpaman, ngayon, nalaman nila na 9 na tao sa kanila ang pipiliin upang subukan ang tubig. Hindi ba nangangahulugan ito na ang 9 na napiling tao ay mga daga lamang sa laboratorio? Sandaling yumuko ang bawat isa sa kanila, ayaw salubungin ang tingin ni Kaden dahil baka sila ang mapiling maging mga daga sa laboratorio na papasok sa maliit na mundo. Walang sino man ang sapat na hanggal na magboluntaryo na pumasok muna. Hindi na bahala si Kaden nang makita niyang nakayuko ang mga Violet Sun Golden Celestial, nagpatuloy siya sa pagsasabing, napili na namin ang 9 na Violet Sun Golden Celestial na papasok sa Little World bilang mga scout. Ang bawat sekta ay magpapadala ng 3 Violet Sun Golden Celestial. Ang mapipiling 3 mula sa mga sekta ang magiging 3 pinakamalakas na kalahok sa kamakailang Wasteland Grand Contest. 9 na lang sa inyo ang maghahanda ng daan para sa iba. Patuloy na sinabi ni Kaden, kung lalabas kayong buhay, malaking gantimpala ang matatanggap ninyo. Gayunpaman, kung mamamatay kayo roon, babayaran namin ang inyong mga pamilya. Kung wala kayong pamilya, babayaran namin ang inyong malalayong kamag-anak o maging ang inyong mga kaibigan.
Gaman ang loob ng 43 sa 52 Violet Sun Golden Celestials nang marinig nila ang mga sinabi ni Kayden. Sa kabaligtaran, ang ekspresyon ng siyam na Violet Sun Golden Celestials ay lubhang nagbago. Maya-maya pa, may lumapit at nagsabi kay Kayden, pinuno ng sekta, gusto ko nang umalis. Ang taong ito ay walang iba kundi isang taong kakilala ni Alvin. Walter. Nakipaglaban si Alvin kay Walter sa palasyo ng imperyo ng Soaring Dragon Celestial Kingdom. Hindi niya inaasahan na si Walter ay kabilang sa siyam na pinakamalakas na Violet Sun Golden Celestials na wala pang 100 taong gulang. Nang humakbang si Walter at sinabing gusto na niyang huminto, ang 8 pang iba ay sabik na sumunod din. Gayunpaman, bago pa man makapagsalita ang sino man sa kanila, tumawa si Kayden ng may hindi pagkagustong ekspresyon sa kanyang mukha. 2,803. Malamig na tumawa si Kayden bago sinabing, pwede ka nang umalis kung gusto mo. Nang marinig ang mga salita ni Kayden, nagliwanag ang mga mata ni na Walter at ng iba pang 8 Violet Sun Golden Celestials, inakala nilang papayagan sila ni Kayden na sumuko. Sino man sa inyo na makakaligtas sa isang atake ko ay maaaring huminto. Pagtatapos ni Kayden sa kanyang sasabihin. Naramdaman ni na Walter at ng iba pang 8 Violet Sun Golden Celestials ang kanilang mga damdamin na bumagsak mula langit patungo sa impyerno. Nanlabo ang kanilang mga mata at lubhang nagbago ang kanilang mga ekspresyon nang marinig nila ang huling kalahati ng mga salita ni Kayden. Dahil dito, alam nilang walang balak si Kayden na hayaan silang sumuko. Isang biro. Hindi man lang sila makaligtas sa isang atake mula sa isang 1 basic Celestial Duke, lalo na si Kayden na isang 7-star Celestial Duke. Samantala, ang batang makapangyarihang nilalang na nasa ika-10 pwesto sa Violet Sun Golden Celestials noong Wasteland Grand Contest isang buwan na ang nakalipas ay bumantong hininga at natuwa sa loob-loob. Sa kabutihang palad. Mabuti na lang at nasa ika-10 pwesto ako. Kung hindi, mapipili rin sana akong makapasok sa Little World. Kung makakaligtas sila pagkatapos makapasok, ang iba sa atin ay dapat magkaroon ng magandang pagkakataon na makaligtas din pagkatapos makapasok. Kung may mangyari sa kanila, hindi natin kailangang pumasok at isugal ang ating buhay. Gayon din, ang natitirang Violet Sun Golden Celestials ay nakaramdam din ng swerte. Bukod sa mga matataas na opisyal mula sa 3 pangunahing sekta ng kalawakan ng kaparangan, sina Alvin, Tanya, at ang 6 na dakilang pangkalahatang gininto ang Celestial na wala pang 100 taong gulang ang tanging hindi naapektuhan nito. Ang 6 na Great Overarching Golden Celestials na wala pang 100 taong gulang ay lubos na nagtitiwala sa kanilang lakas. Inisip nilang lahat na ang Little World ay nilikha para sa mga taong katulad nila at magiging maayos din sila pagkatapos nilang makapasok dito. Natural lamang iyon dahil, sa usapin ng lakas, sila ang nangunguna sa mga taong wala pang 100 taong gulang sa Wasteland. Tumingin si Kayden kay Walter at sa iba pa habang patuloy na sinasabi, ngayon, pakiusap, iwanan ninyo ang inyong mga perlas ng kaluluwa at magpahinga kayo. Ipapadala ko kayo sa pasukan ng maliit na mundo. Magkakaroon ng mga pagbabago sa espasyo sa panahong iyon. Ano man ang mangyari, huwag ninyo itong labanan. Hayaan ninyong ang kapangyarihan ang humila sa inyo patungo sa maliit na mundo. Walang magawa, ibinigay ni na Walter at ng iba pa ang kanilang mga soul pearls pagkatapos magsalita ni Kayden. Whoosh! Swoosh! Susmariosep! Biglang itinaas ni Kayden ang kanyang kamay, at isang malakas na bug zone ng hangin ang umihip at binuhat ang 9 na tao, dinala sila patungo sa kawalan na 1,000 metro ang layo. Nang bawiin niya ang kanyang kapangyarihan, ang 9 na tao ay nakalutang sa kawalan. Hindi ito maganda. Ito ba? Ang kapangyarihang maglalapit sa atin sa maliit na mundo. Nang tumigil sa paggalaw sina Walter at ang iba pa, naramdaman nila ang kawalan na nanginginig bago isang magulong at hindi mapigil ang puwersa ang hamampa sa kanila na parang isang malakas na baha. Sa sandaling ito, ramdam nila kung gaano sila kawalang halaga. Samantala, nanood sina Alvin at ang iba pa mula sa malayo. Isang bilog ng mga alon ang lumitaw sa kawalan nang tumigil sa paggalaw ang 9 na tao. Patuloy na kumalat ang mga alon bago ito tuluyang nakadikit sa 9 na tao.
Tulad ng isang di nakikitang higanti, tila nilamon nito si Walter at ang iba pa. Sa isang kisap mata lamang, kumalma ang magulong at baluktot na kawalan na parang walang nangyari. Naglaho rin sa ere ang 9 na tao. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nakabawi na ng katinoan ang natitirang mga Violet Sun Golden Celestial na wala pang 100 taong gulang. Kumakabog ang kanilang mga dibdib habang nagbubulungan sila. Pareho silang nag-aalala at nasasabik. Natatakot sila sa mga panganib na nagkukubli sa Little World ngunit nasasabik din sa posibilidad na makakuha ng mga kayamanan doon. Pumasok ba sila? Nakapasok na ba sila? Iniisip ko kung makakaligtas sila. Kung hindi, hindi na natin kailangang pumasok sa maliit na mundo. Kung makapasok sila, ibig sabihin ay ayos lang sa atin na pumasok at maghanap ng mga kayamanan at mga hindi inaasahang engkwentro doon. Di nagtagal, inilipat ng lahat ang kanilang atensyon mula sa kawalan sa di kalayuan patungo sa 9 na soul pearls na nakalutang sa hangin. Hindi regular ang kanilang mga posisyon, ngunit tumutugma ang mga ito sa posisyon ng bawat isa sa 9 na Violet Sun Golden Celestials. Dahil si Walter lang ang kilala ni Alvin sa 9 na ipinadala sa Little World, natural lang na nakatuon ang kanyang atensyon sa Soul Pearl ni Walter. Iyan ang Soul Pearl ni Walter. Sa sandaling ito, muling umalangaw-ngaw sa hangin ang boses ni Kaydan. Maghihintay tayo ng 1 buwan. Kung buhay pa sila pagkatapos ng 1 buwan, lahat ay maaaring pumasok sa oras na iyon. Kung isa sa kanila ang mamatay sa oras na iyon, maghihintay tayo ng 1 pang buwan. Pagkatapos noon, kung wala pang kalahati ang mamatay, ang natitira ay papasok lahat. Kung higit sa kalahati sa kanila ang mamatay, ang natitira ay malayang magdesisyon kung gusto nilang pumasok. Kung lahat ay mamatay, hindi na kailangang pumasok pa ang natitirang Violet Sun Golden Celestials. Ang mga ekspresyon ng mga Violet Sun Golden Celestial na wala pang 100 taong gulang ay naging seryoso nang marinig nila ang mga salita ni Kaydan. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa 9 na soul pearls na nakalutang sa hangin, malapit na sinusubaybayan ang buhay ng 9 na taong ipinadala sa Little World. Sa kabilang banda, ang 6 na Great Overarching Golden Celestials na wala pang 100 taong gulang ay nakaupo na nang nakakross ang mga binti at nakapikit. Tila hindi sila nag-aalala na may mang-istorbo sa kanila at magdudulot ng paglihis ng chi. Tutal, naroon naman ang mga pinuno ng sect at mga elder ng 3 pangunahing celestial sects. Sino ang maglalakas loob na lumapit at mang-istorbo sa kanila? Habang ang atensyon ng lahat ay nakatuon sa 9 na soul pearls, nagpadala si Alvin ng voice transmission kay Tanya. Tanya, kahit ano pa ang mabuhay na 9 na tao, papasok ako sa Little World pagkatapos ng 1 buwan. Kapag dumating ang panahong iyon, gamitin mo ang Invisibility Talisman at pumasok sa Little World kasama ko. Sige, kapatid na Alvin, tugon ni Tanya sa pamamagitan ng voice transmission. Hindi mo na kailangang umalis bago yan. Ang atensyon ng lahat ay nasa pasukan ng Little World. Kahit na matuklasan nilang nawawala ka mamaya, hindi mahalaga. Malamang iisipin nilang bumalik ka na sa ari-arian ng Taiyi Celestial Sect o pumunta sa ibang lugar habang ako ay nasa Little World, patuloy na sinabi ni Alvin sa pamamagitan ng voice transmission. Matapos ibigay ang kanyang mga tagubilin kay Tanya, umupo siya nang nakakross ang mga paa at ipinikit ang kanyang mga mata bago siya nagsimulang mag-cultivate. Bagamat karaniwan lamang ang kapaligiran sa paglilinang dito, at hindi niya magamit ang Tanya Divine Crystal, hindi nagpabiyes si Alvin at inilaan ang kanyang sarili sa paglilinang. Ilang araw pa lang ang nakalipas mula nang makalusot ako at maging isang Earth rank na Great Overarching Golden Celestial kaya hindi pa rin matatag ang pundasyon ko. Sasamantalahin ko ang susunod na buwan para patatagin ang aking cultivation base. Ito ang layunin ni Alvin para sa kanyang cultivation sa pagkakataong ito. Matagumpay niyang nakalusot bago ito at naging isang Earth rank na Great Overarching Golden Celestial dahil sa superior na kapaligiran sa cultivation at iba pang mga salik. Gayon din, umupo si Tanya at nagsimulang maglinang. Ang mga matataas na opisyal ng 3 pangunahing sekta ng kalawakan ng kaparangan ay nakaupo nang nakakross ang mga paa at nakapikit din. Ang ilan sa kanila ay muling nagpapalakas ng kanilang espiritu at ang ilan ay naglilinang.
Sa kabilang banda, ang grupo ng mga nababahalang Violet Sun Golden Celestials ay kumalma lamang pagkatapos ng ilang araw. Noon lamang sila nagsimulang magpahinga at mag-cultivate. Habang tumatagal, parami ng parami ang mga taong gumagawa rin ng ganito. Lumipas ang panahon, at sa isang kisap mata, isang buwan na ang lumipas. Sa wakas ay iminulat ni Alvin ang kanyang mga mata sa unang pagkakataon simula noong isang buwan na ang nakalipas. Napansin niyang buo ang mga soul pearl ng 9 na tao. Nangangahulugan ito na wala ni isa sa kanila ang namatay sa Little World. Nakaligtas silang lahat. Sunod-sunod na iminulat ng mga matataas na opisyal ng 3 pangunahing celestial ng kaparangan ang kanilang mga mata. Napangiti silang lahat nang makita ang 9 na buo na soul pearls. Buhay silang lahat. Natural lamang na natuwa ang mga matataas na opisyal ng 3 pangunahing sekta ng kalawakan ng kaparangan sa natuklasang ito. Kung tutusin, nangangahulugan ito na tumaas ang kanilang pagkakataong makuha ang mga kayamanan sa maliit na mundo. Sa oras na ito, marahang sinabi ni Alvin kay Tanya, "Tanya, maghanda kang gamitin ang iyong invisibility talisman at sumunod ka sa akin doon." Pagkatapos niyang magsalita, mabilis siyang lumipad sa ere patungo sa kalawakan na 1,000 metro ang layo, kung saan nawala sina Walter at ang iba pa isang buwan na ang nakalilipas. Maestro Darfield. Ito ang Chief Celestial Alchemist na wala pang 100 taong gulang mula sa Tai Celestial Sect. Ang mga kilos ni Alvin ay agad na nakakuha ng atensyon ng mga matataas na opisyal ng 3 pangunahing sekta ng langit ng kaparangan. 2,804. Habang ang atensyon ng lahat ay kay Alvin na papasok sa maliit na mundo, ginamit ni Tanya ang invisibility talisman na ibinigay ng binata na may apelyidong Pemberton at tahimik na naglaho sa ere. Para bang wala siya roon. Itinago ng anting-anting ang kanyang aura mula sa lahat ng naroroon, kaya't nasundan niya si Alvin nang walang nakakaalam. Gaya ng inaasahan, walang nakapansin sa pagkawala niya. Nang tumayo si Alvin sa pasukan ng maliit na mundo, bahagyang iginalaw niya ang kanyang kanang kamay habang sinasabi sa di nakikitang si Tanya, "Hawakan mo ang kamay ko." Pagkaraan ng ilang sandali, naramdaman niya ang isang malambot na bagay na humawak sa kanyang kamay. "Mga pinuno ng sekta, mauuna na ako sa loob." Pagkatapos magpaalam sa mga pinuno ng sekta ng 3 pangunahing sekta sa langit ng kaparangan, kumilos sina Alvin at Tanya at pumasok sa maliit na mundo. Nang makalapit na sila sa pasukan, ang dating kalmadong kawalan ay muling nagsimulang magbago. Isang napakalawak at walang kapantay na puwersang pangkalawakan ang bumalot kina Alvin at Tanya bago sila parehong naglaho sa ere. Pumasok na si Master Darfield sa maliit na mundo. Pinanood ni Peyton, Huxley, at ng mga tao mula sa Tai Celestial Sect si Alvin habang naglalaho patungo sa Little World. Tiwala silang magiging maayos ang kalagayan niya roon. Tutal, kahit ang 9 na Violet Sun Golden Celestial ay nakaligtas matapos makapasok sa Little World ng isang buwan, lalo na ang isang taong tulad ni Alvin na isang Great Overarching Golden Celestial. Ang mga tao mula sa Thousand Spiders Celestial Sect at sa Martial Dragon Celestial Sect ay nagsimulang mag-usap sa isa't isa. Ligtas na ang 9 na Violet Sun Golden Celestials matapos makapasok sa Little World ng isang buwan. Pinatutunayan ito na sino mang mas malakas kaysa sa kanila ay ligtas din. Hanggat kaya ng isang tao na mabuhay doon, makakakuha siya ng mga kayamanan at mga pamana ng pagkakataon. Sa sandaling ito, umalingaw-ngaw sa hangin ang boses ni Kaydan. Tulad ng sinabi ko isang buwan na ang nakalipas, ang natitirang Violet Sun Golden Celestials ay papasok sa Little World dahil buhay pa ang lahat ng 9 na taong ipinadala. Nang marinig ito, palihim na nagbulungan ang natitirang mga Violet Sun Golden Celestials sa isa't isa. Sa kasalukuyan, lahat sila ay naghihinagpis dahil hindi sila makapasok ng mas maaga. Tila nakalimutan na nila kung gaano sila kawalang gana noong nagsalita si Kayden tungkol sa pagpili ng 9 na tao na papasok sa Little World noon. Hindi ko inaasahan na mabubuhay silang lahat. Sana ako na lang ang naunang pumasok. Dahil nauna silang pumasok, mas malaki ang bentahan nila na makakuha ng mas maraming kayamanan. Kung nakapasok lang sana ako sa top 9 nanograms Violet Sun Golden Celestial sa Wasteland Grand Contest isang buwan na ang nakalipas.
Kung ganoon, mas maaga sana akong nakasali. Swoosh! 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 Bigla, narinig ng mga Violet Sun Golden Celestial ang tunog ng sipol ng hangin sa hangin. Nakita nila ang anim na Great Overarching Golden Celestial na wala pang 100 taong gulang na kumikilos upang pumasok sa Little World. Sa isang iglap, ang anim na tao ay hinaila papunta sa Little World ng di nakikitang puwersa at naglaho sa hangin. Ang tanawing ito ang nagpasigla sa mga Violet Sun Golden Celestial. Kaya na. Dapat din tayong pumasok. Pagkaraan ng ilang sandali, tanging ang mga matataas na opisyal mula sa 3 pangunahing sekta ng kalawakan ng kaparangan ang natira. Hindi sila umalis kahit na ang lahat ng mga batang may kapangyarihan ay napunta na sa maliit na mundo. Ang ilan sa kanila ay nakatayo sa paligid at ang ilan ay naigalinang at nagpanumbalik ng kanilang espiritu. Pumasok silang lahat. Sa sandaling ito, may natuklasan ang mga tao mula sa Taiyi Celestial Sect. Ha! Nasaan si Tanya, ang babaeng katabi ni Master Darfield? Tanya! Nagsimulang tumingin-tingin sa paligid ang mga matataas na opisyal ng Taiyi Celestial Sect. Pinalawak pa nila ang kanilang banal na kamalayan, ngunit wala silang nakitang bakas ng taong kanilang hinahanap. Nang matuklasan ang pagkawala ni Tanya, si Peyton, ang pinuno ng sekta ng Taiyi Celestial Sect, ay bahagyang nabalisa. Hindi siya nag-aalala tungkol sa kaligtasan nito, mas nag-aalala siya na magagalit si Alvin kung may mangyari kay Tanya. Sino ang mag-aakala kung aalis si Alvin sa sekta ng may galit? Malaking kawalan ito sa sekta kung mangyari iyon. Pinuno ng sekta Call, pinuno ng sekta Juster. May nakapansin ba sa sekta ninyo nang umalis si Miss Tanya? Nagtanong-tanong ang dalawang pinuno ng sekta, ngunit walang nakakaalam kung saan nagpunta si Tanya. Pagkatapos, humarap si Peyton sa dalawang elder mula sa Taiyi Celestial Sect na sumunod sa kanya rito at sinabing, Elder Xiao, Elder Chi, bumalik kayo sa sekta para tingnan kung si Miss Tanya ay nasa sekta. Magulat kayo sa akin sa lalong madaling panahon. Opo, pinuno ng sekta. Mabilis na umalis ang dalawang elder ng Taiyi Celestial Sect matapos matanggap ang kanilang mga utos. Samantala, walang kamalay-malay si Alvin na natuklasan ng mga tao sa labas ang pagkawala ni Tanya o kung gaano kabalisa si Peyton kaya't nagpadala pa siya ng dalawang elder pabalik sa Taiyi Celestial Sect para tingnan kung naroon si Tanya. Ito ba ang maliit na mundo? Hindi ito ang unang pagkakataon na pumasok si Alvin sa isang maliit na mundo na iniwan ng isang hari sa langit. Nang kararating lang niya sa Spirit Overarching Heaven, siya at si Belinda mula sa Compassionate Celestial Traveler Sect ay pumasok sa isang maliit na mundo na iniwan ng isang hari sa langit. Iyon ang simula ng kanilang malungkot na kwento ng pag-ibig. Una man niya o hindi nito nabawas ang kanyang pananabik. Ang lugar na ito ay isang maliit na mundo na iniwan ng isang hari sa langit. Sumulyap si Alvin sa kanyang tagiliran at tinawag, Tanya. Kung hindi dahil sa malambot at balingkinitang kamay sa kanyang kanang kamay, hindi niya malalaman na may nakatayo sa tabi niya. Whoosh! Sumipol ang hangin sa hangin habang isang malabo ngunit kaakit-akit na figure ang lumitaw sa tabi ni Alvin. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay lumitaw si Tanya. Ang buong katawan niya ay nakasandal kay Alvin at hawak pa rin niya ang kamay nito. Kumurap siya ng kanyang magagandang mata noong taglagas at tumingin sa paligid ng may pagtataka. Isang ekspresyon ng pananabik ang makikita sa kanyang mukha habang nagtatanong, kapatid na Alvin, ito ba ang maliit na mundo na iniwan ng isang hari sa langit? Oo. Tumango si Alvin at tumingin sa paligid. Natuklasan niyang pareho silang nasa ibabaw ng isang malawak na lawa sa sandaling ito. Naipon ang mga ulap sa ilalim ng kanilang mga paa kaya natagalan siya bago niya napagtanto na nakatayo sila sa ibabaw ng isang lawa. Ang mistikong singsing na yang 9-water chestnut. Itinaas ni Alvin ang kanyang kamay at ibinunyag ang isang singsing. Ang singsing ay kakaiba. Mayroong siyam na hindi regular na hugis ng water chestnut sa singsing kaya mukhang kakaiba ito. Ang singsing ay tila gawa sa isang espesyal na pulang material. Ang singsing na ito, isang royal grade celestial weapon, ay ibinigay sa kanya ng binata na may apelyidong Pemberto.
Ang Royal Grade Celestial Weapon ay mas mataas ang antas kaysa sa King Grade Celestial Weapon. Kailangang malaman ng isa, kahit sa buong wasteland, mayroon lamang isang King Grade Celestial Weapon na nasa pag-aari ng Tai Celestial Sect. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit sinubukan ng tatlong pangunahing Celestial Sect ng Wasteland ang kanilang makakaya upang tipunin ang napakaraming batang powerhouse na wala pang 100 taong gulang upang makapasok sa Little World ay upang makuha ang King Grade Celestial Weapons. Batay dito, makikita ng isa kung gaano kahalaga at kabihirang ang King Grade Celestial Weapons, lalo na ang Royal Grade Celestial Weapons. Kung alam lang ng mga matataas na opisyal ng tatlong pangunahing sekta ng kalawakan ng kaparangan na si Alvin ay may hawak na Royal Grade Celestial Weapon, ang Mystical Yang 9 Water Chestnut Ring, tiyak na papatayin nila siya anuman ang mangyari makuha lang ang singsing. Kahit si Peyton, ang sect leader ng Tai Celestial Sect, na laging magalang kay Alvin ay hindi makakalaban sa tukso ng isang Royal Grade Celestial Weapon, hindi siya mag-aatubiling atakihin si Alvin para sa ganoong kayamanan. Tutal, paano maihahambing si Alvin sa isang Royal Grade Celestial Weapon? Walang sumasagot. Itinago muli ni Alvin ang Royal Grade Celestial Weapon, ang Mystical Yang 9 Water Chestnut Ring. Inilabas niya ito para tingnan kung mayroon itong anumang reaksyon. Sinabi sa kanya ng misteryosong binata na may apelyidong Pemberton na tutugan ang Mystical Yang 9 Water Chestnut Ring kung ang Mystical Yi 9 Water Chestnut Ring ay malapit lang. Ang Mystical Yi 9 Water Chestnut Ring ay ang Royal Grade Celestial Weapon na iniatas ng misteryosong binata na may apelyidong Pemberton kay Alvin na hanapin sa Little World. 2805. Kapatid na Alvin, saan tayo pupunta ngayon? Tanong ni Tanya habang kinukusot ang kanyang magagandang mata. Mas lalo pa siyang mukhang mausisa kumpara dati. Maaari tayong pumunta kahit saan mo gusto. Bagamat sinabi ni Brother Pemberton na may panganib na nagkukubli sa lahat ng dako rito, at mahirap manatiling buhay dito para lamang iyon sa mga mas mahina kaysa sa overarching Heavenly Supreme Celestials. Hindi natin kailangang mag-alala, sabi ni Alvin na may kislap sa kanyang mga mata. Gayunpaman, hindi nagtagal ay isang buntong hininga ang lumabas mula sa mga labi ni Alvin. Noong una, nakahinga siya ng maluwag nang magpasya ang tatlong pangunahing sekta ng mga celestial ng kaparangan na magpadala muna ng 9 na tao sa maliit na mundo upang magsilbing mga taga-manman. Sa pamamagitan nito, kahit papaano, ang natitirang mga Violet Sun Golden Celestial ay maliligtas. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang 9 na taong unang ipinadala ay mabubuhay pagkatapos ng 1 buwan. Dahil dito, alam niyang hindi makakatakas ang mga batang Violet Sun Golden Celestial sa kanilang nalalapit na kamatayan. Natural, gusto niyang sabihin sa mga pinuno ng sect ng tatlong pangunahing sekta ng mga Celestial ng kaparangan kung gaano kadelikado ang maliit na mundo kahit isang dakilang pangkalahatang sekta ng mga Celestial ay hindi makakaligtas doon. Gayunpaman, alam niyang walang maniniwala sa kanya. Sa kabaligtaran, iisipin nilang nagpapalabis siya para makakuha siya ng mas maraming kayamanan para sa kanyang sarili. Maaari niyang ibunyag sa lahat ang dahilan kung bakit siya magiging ligtas sa maliit na mundo ay dahil sa proteksyon ni Tanya dahil isa itong overarching Heaven Supreme Celestial na wala pang 100 taong gulang. Kahit na naroon, may posibilidad pa rin na hindi sila maniwala sa kanya. Bukod pa rito, ilalagay niya si Tanya sa panganib. Dahil sa lahat ng mga dahilanang ito, wala na siyang sinabi at pinanood ang pangyayari. Wala na siyang ibang magagawa. Ang tanging magagawa na lang ni Alvin ngayon ay ang mabuhay kasama si Tanya at tulungan ang misteryosong binata na may apelyidong Pemberton na mahanap ang Royal Grade Celestial Weapon, ang Mystical Yi 9 Water Chestnut Ring, at tingnan kung papalorin siyang makatagpo ng mga kayamanan at chance inheritance sa daan. Sa wakas, tumingin si Alvin kay Tanya at nagtanong, Tanya, saan sa tingin mo tayo dapat pumunta? Kapatid na Alvin, hindi ko alam. Umiling si Tanya. Ayos lang. Pumili ka kung saan mo gusto ang direksyon, nakangiting sabi ni Alvin. Kung gayon, dito tayo dumaan. Itinuro ni Tanya ang direksyon sa unahan. Sige, dito na lang tayo pupunta. Tumanggaw si Alvin at nagsimulang maglakad sa direksyong pinili ni Tanya.
Gumalaw sila sa himpapawid na nagdulot ng kaguluhan sa mga ulap. Pagkatapos ng halos 15 minuto, biglang tumigil si Tanya na parang may naramdaman siya. Anong problema, Tanya? Tumigil din sa paggalaw si Alvin at tumingin kay Tanya ng may pagtataka. Gayunpaman, bago pa man ito sumagot, inangat niya ang kanyang ulo at tumitig sa unahan. Naramdaman niyang may mali. Sa isang iglap lang. Boom! Isang malakas na ingay ang umalangaw-ngaw sa di kalayuan. Nakita ni Alvin ang isang kawan ng mga ibon na lumilipad sa ilalim ng mga ulap. Ang kakaiba ay ang bawat ibon ay kasing laki ng isang burol. Dahil daan-daan ang mga ito, tila natakan nila ang buong kalangitan. Anong makalangit na halimaw ito? Ang mga ibon ay kahawig ng mga agila at may mga matang mapula-pula. Swoosh! Swoosh! Ang kanilang mga pakpak ay humiwas sa ere na parang mga talam habang ang mga sinag ng sable ay tumatama kina Alvin at Tanya. Ang kanilang matutulis at kumikinang na mga kuko ay tila kayang punutin ang kahit ano. Mabilis na nag-imbestiga si Alvin gamit ang kanyang banal na kamalayan. Ang mga ibong ito. Kahit ang pinakamahina sa kanila ay may cultivation base ng isang Yellow Sun Golden Celestial. Ang pinakamalakas ay maihahambing sa Blue Sun Golden Celestials. Kailangang maging isang Violet Sun Golden Celestial ang isa, kahit papaano, para harapin sila ng harapan. Swoosh! Bago pa man makakilos si Alvin, isang nakakakilabot na aura ang biglang lumabas sa katawan ni Tanya. Parang nagyelo ang buong mundo sa sandaling ito. Nang makabawi siya ng katinoan, ang mga nakamamatay na ibon ay nagyelo lahat dahil sa aura nito. Dahil sa momentum, patuloy na gumalaw sa ere ang mga bangkay ng mga ibon. Nagsimula lamang silang mahulog sa lawa nang may mga tunog ng pagbagsak ng wala pang 100 metro ang layo nila kina Alvin at Tanya. Lahat ng mga ibon ay napatay ni Tanya sa isang kisap mata kahit na hindi niya ginalaw ang kahit isang kalamnan mula simula hanggang katapusan. Tanya, sa susunod na makasalubong tayo, huwag kang gagawa ng aksyon maliban na lang kung hindi ko kaya. Hindi ko pa nasusubukan ang lakas ko matapos ang kamakailan kong tagumpay, nakangiting sabi ni Alvin. Ayoko lang mapagod, Brother Alvin, nahihiyang sabi ni Tanya habang nakanguso. Nang makita niya ang ekspresyon ni Alvin, inakala niyang hindi ito natuwa. Tanya, mali ang pagkakaintindi mo sa akin. Hindi kita sinisisi. Nang makita ni Alvin ang mga luhang umaapaw sa mga mata nito, natural lang na alam niyang iniisip nitong sinisisi siya nito. Dali-dali siyang nagpaliwanag muli, gusto ko lang subukan ang lakas ko. Hindi kita sinisisi sa pagprotekta sa amin. Talaga? Tanong ni Tanya habang nakatitig kay Alvin ng may nagniningning na mga mata. Siyempre naman. Mabilis na tumango si Alvin. Putok. Sa sandaling ito, isa na namang malakas na ingay ang umalangaw-ngaw sa hangin. Tila nagmula ito sa lawa sa ilalim nila. Bang! Maya-maya pa ay sumunod ang sunod-sunod na malalakas na ingay. Madaling naramdaman ni Alvin ang isang malakas na aura mula sa ibaba. Hindi ito mas mahina kaysa sa mga ibong pinatay ni Tanya. Umungol. Ang ambon at mga ulap sa ilalim ng mga paa ni Alvin at Tanya ay umikot bago sila tuluyang naglaho na nagpapakita ng maraming figure na kasing laki ng bundok. Ang mga celestial beast na ito. Bawat isa sa kanila ay may lakas ng isang Indigo Sun Golden Celestial. Naisip ni Alvin sa sarili habang pinag-aaralan ang 13 tumataas na mga beast, kahit ang mga ordinaryong Violet Sun Golden Celestial ay hindi pipiliing harapin sila ng harapan. Para naman sa mga mas mahina, tiyak na mamamatay sila kung makakasalubong nila ang mga beast na ito. Sino ang mag-aakala na makakasalubong natin ang ganitong makapangyarihang celestial beast sa sandaling makapasok tayo sa Little World? Sa sandaling ito, ang mga higanting halimaw sa ilalim nila na may pulang mga mata ay sa wakas ay kumilos na. Whoosh! Umihip ang hangin nang maglaho si Alvin sa kanyang kinaroroonan. Swoosh! Swoosh! Isang sunod-sunod na sigaw ng espada ang umalangaw-ngaw sa hangin. Nagkalat ang dugo kahit saan. Sa isang iglap, ang 13 celestial beast na kamukha ng mga killer whale ay puno ng mga sugat. Whoosh!
Sa loob ng kalahating hininga, muling lumitaw si Alvin sa kanyang kinatatayuan kanina. Umungulat yung malulong ang 13 higanteng halimaw bago sila huminga ng malalim at nahulog pabalik sa lawa. Mas malakas ang tunog ng pagbagsak ng mga halimaw na ito sa lawa kumpara sa mga ibon. Matapos patayin ang mga halimaw, sumigaw si Alvin, "Tanya, magpatuloy na tayo sa ating paglalakbay." Madali sana para kay Alvin na patayin ang mga celestial beast na ito bago pa siya maging isang great overarching golden celestial, lalo na ngayong isa na siyang earth rank na great overarching golden celestial. Kaya naman, hindi niya masyadong inisip na patayin ang mga celestial beast. Samantala, ang mga matataas na opisyal mula sa 3 pangunahing sekta ng langit ng kaparangan ay nasa labas pa rin ng pasukan ng maliit na mundo. Bang! Sa sandaling ito, nanlaki ang kanilang mga mata, at nagkaroon ng malaking pagbabago sa kanilang mga ekspresyon. Ito ay dahil sa 3 malutong na tunog ng pagkalabog na cocker-inig lang. Pinanood nila ang pagkabasag ng 3 sa 9 na soul pearls, na pagmamayari ng 9 na violet sun golden celestials na unang ipinadala. Iyan. Ang mga soul pearl ay pagmamayari ng 3 violet sun golden celestial na wala pang 100 taong gulang na sumali sa Thousand Spiders Celestial Sect pagkatapos ng Wasteland Grand Contest. Sigaw ng isang elder mula sa Martial Dragon Celestial Sect. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.